Sa gabi po ito, narito po ang St. Peter Med Society para ipagtanggol ang imbitasyon po na tinanggap po namin na sa tema ng aming pag-uusapan po, alin po ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sa panahon po natin ngayon. Yan po ang tema na pag-uusapan po namin. Ngayon, sa panig po ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, patutunayan ko po na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ito ang iglesia na dapat aniban ng tao at iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Bagay natututulan po ni Ginoong Soriano. Ang pagtutol po niya, hindi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang iglesia na dapat aniban at itinatag ng ating Panginoong Jesucristo o ng Diyos, kundi ang mga kaanib ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa Pilipinas Incorporated. Yan po ang kanyang ititindig. Sa panig ko naman po, tututulan ko. Ngayon po, sa gabi pong ito, madali po natin malaman ang tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia po, meron pong tatlong palatandaan. Simple-simple lang po. Ang tatlong palatandaan po ng tunay na iglesia, kinakailangan madistinggi natin, malaman po natin, maituro po natin kung sino ang nagtatag ng iglesia. Yan po ang unang palatandaan. Ikalawang palatandaan, kailan po itinatag ang iglesia kinaaniban ng bawat isa sa amin. At ikatlong palatandaan, saan po napatatag ang iglesia kinaaniban ng bawat isa sa amin. Ngayon, pag hindi po naituro ng bawat isa sa amin, nangangahulugan, naninindigan ng magkabilang panig. Halimbawa na naituro ko kung sino ang iglesyang nagtatag na kinaaniban ni Ginoong Soriano. May puntos po ako kung sino nagtatag at kailan tinatag at saan itinatag. At sa panig po naman ni Ginoong Soriano, kinakailangan sabihin niya, sino ba nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Saan itinatag? Kinakailangan sabihin niya. At sino ang naging tagapagtatag ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yan po. Kaya po, kung tayo'y nabubuhay ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo mamumroblema. Hindi po natin problema kung saan o nasaan ang tunay na iglesia. Bakit tayo, pag-gising po natin ng linggo, ng baga, makita lang po natin na isang membro ng iglesia na ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sundan lang po natin. Sundan lang po natin kung saan pupunta. At kung hihinto sa kanyang pagsamba, nandoon na po tayo sa tunay. Sapagkat iisa po ang tunay na iglesia nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sa katulad ng panahon po natin ngayon. As of 1980, sa Security and Exchange Commission, meron pong nakarehistrong 800 na pamang nagsasabi, kami ang tunay na iglesia. Kami ang tunay na iglesia na itinatag ng Diyos. Kami ang dapat aniban narito sa amin ang kaligtasan. Pero ang nangyari, puro basa lang po sa Biblia. Alam po ninyo, kapag ang isang ministro o isang pastor magbabasa lang ng Biblia at ipaliliwanag ang tungkol sa Biblia, hindi po natin malalaman na kung siya'y nakaalig na sa iglesia. Sapagkat wala pong nagbasa ng aklat, ng halimbawa ng abugasya. Wala pong nagbasa ng abugasya na pagkatapos ng basahin ng aklat, naging abogado. At wala rin pong doktor na naging doktor na nagbasa ng libro ng medisina, pagkatapos magbasa, naging doktor na. Wala po. Kinakailangan dadaan ka sa kolehiyo ng medisina para ka maging doktor. At kinakailangan dadaan ka sa kolehiyo na tinatawag na abogasya para maging abogado ka.
Iyan po ang palatandaan para malaman po natin ang tunay. Ngayon, kung ang pagbabasa ay magiging otoridad ka na, wala na pong mananalo kay R.D. Baron. Wala nang mananalo kay R.D. Baron kapag binasa ang buong aklat ng medisina. Sigurado doktor na si R.D. Baron. At wala rin pong wala pong tatalo kay R.D. Baron kung pagbabasa lang ng pagbabasa at magiging otoridad. Nandun na otoridad na si R.D. Baron. Ang nangyari sa ating kapanahunan ngayon, maraming ministro na nagbabasa. Napakatas babae, ititiklop ang Biblia, pakatiklop, magpapaliwanag. Wala po tayong pagtutol kung ang babasahin sa talata ng Biblia, ibabasahin lang. Wala po tayong katutol-tutol doon. Ang tututulan po natin, yung pakatapos basahin ng Biblia, magpapaliwanag. Yan po ang problema, pakatapos magbasa, magpapaliwanag na. Paano ang pagpapaliwanag niya? Hindi pwedeng yung unawa mo sapagkat napasulat ang Biblia, iba ang antas na karunungan ng mga apostol kaysa sa karunungan po natin ngayon. Maging sa panahon po natin, pag tinanong po kayo, ilang zero 1 milyon, mag-iisip agad ang bawat isa sa akin. Yung kayang sabihin ko ang apostol, ilang zero 1 milyon, lahat ng hindi kayang sagutin ng apostol. Kaya po ang Biblia, iba ang antas ng karunungan ng tao, iba ang angkas ng karunungan natin sa panahon natin ngayon. Para malaman natin ang unawa ng Biblia, kinakailang manggagaling po tayo sa panahon ng apostol. Mula sa panahon ng ating Panginoong Kristo na tinuruan niya yung mga apostol, yung mga apostol nagturo hanggang sa kasalukuyang pagtuturo. Kaya po, batay po sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo sa kanyang iglesia itinatag. Dito po, hindi po natin pagtatalunan kung may itinatag na iglesia. Kay Diyos o kay si Kristo ang nagtatag, hindi po natin pag-uusapan yan. At hindi rin po namin pag-uusapan ano ang pangalan ng iglesia. Iglesia ng Diyos, Iglesia Katolika, anong katawagan yan? Ang pinag-uusapan po rito, alin sa aming dalawa ang tunay na iglesia na itinatag ni Kristo. Ngayon, kung pangalan ng pag-uusap, hindi po yan ang tema. Ibang tema po yan. Kaya po, meron pong palatandaan sa iglesia itinatag ni Kristo. Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19. Ito po ang talatang palatandaan ng iglesia. Dahil dito magsiyang na kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano po ang palatandaan ng ating Panginoong Kristo na ibinigay sa mga tao? Ang kanyang iglesia magtuturo. Ang sabi ni Kristo, humayo kayo sa lahat ng bansa. Inyong bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro sa kanila ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Sa madaling salita, yung mga inutos, mga tinuruan ni Kristo. Kaya meron po mga turo si Kristo ang nakakaalam at ang magpapaliwanag mga apostol. Yung mga tinuruan at yung mga tinuruan ng mga apostol may nagtuturo din, mamamatay. At pagkatapos mamatay nito, bago mamatay may magtuturo ba rin, may tuturuan hanggang sa kasalukuyang pagtuturo. At gusto ni Kristo, yung iglesia ang itinatag niya, maging laganap, lumaganap sa buong sanlibutan. Ano po sa salitang Grego ng mga panahon na yun? Yung sinasabing laganap, gusto ni Kristo, dahil sabi ni Kristo, umayo kayo sa buong sanlibutan. Gusto ni Kristo, lumaganap. Sa madaling salita, ang laganap po sa wikang Grego, Katolikos, ito po'y suportado ng ebidensya. Sang-ayon po sa Encyclopedia Dictionary, sa Webster po, ganito po ang ating mababasa. Ito po ang ating mababasa. Ano po ba ang ibig sabihin ng Katoliko? Sa wikang Grego. Ito po, Catholic. Sa wikang Ingles. Catholic derived from the Greek word Catholicos. Universal.
Roman Catholic, liberal, or comprehensive in understanding and sympathy. Member of the Church Universal, worldwide, general. Ang ibig sabihin po ng Katoliko sa wikang Grego at sa wikang Ingles, ang Katoliko daw, universal, worldwide, general. Ang madaling salita, lahat sakop ng Katoliko. E nung bang itatag ni Kristo ang kanyang iglesia o nung itatag ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ni Kristo, ito ba'y Katoliko na? Hindi po. Huwag pong magkakamali ang bawat isa. Na nung itayo ng Diyos o ng ni Kristo ang iglesia, Katoliko na ba? Hindi pa po. Sapagkat hindi pa laganap. Nasa Jerusalem pa lang eh. Pero ang balak ni Kristo o ang motibo ni Kristo, lumaganap sa buong sanlibutan. Eh nung lumaganap na, tinawag na Katoliko. At itong Katolikong to, mapapansin po natin, kung atras po tayo sa panahon po natin, 1996, paatras, 1995, 1994, pababa, hanggang sa panahon ni Kristo, mababalampas po natin. Ito po ba'y suportado ng kasaysayan? Ito po ba'y may mababasa ako? E sana sa pagbabasa ko, tutulad ni Ginoong Soriano. Itong babasahin ko. Dito po sa Encyclopedia Britannica, Volume 15. Ito po, ay mababasa po natin sa page 985, Volume 2, Paragraph 3. Ito po ang ating mababasa. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the challenge of the apostle in 1st century AD. Maliwanag po na kung babalang kasing daw po anya natin ang Roman Catholicism, mapapansin po natin na ito'y nagmula sa koleyo ng mga apostol. Kaya ano po bang ibig sabihin ng koleyo? Ang koleyo po ay isang institusyon o isang asosasyon ng mga apostol. Kaya po para matuto kang bumasa ng Biblia na tamang interpretasyon, magdasaan ka sa koleyo ng mga apostol. Itong si Ginoong Soriano, nagbasa na. Ayun, pinasok niya yung sarili niya. Ito naan niya ako. Tunay na ako. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n ang pagpapatunay. At ito namang mga ibang sekta ng pananampalataya, magbabasa ng talata ng Biblia, pagkatapos bubasa ng Biblia, ako na rin to. Kaya sila nakakalaban-laban ng iba't ibang sekta. Kaya sa pagtindig, sana, ni Ginoong Soriano, tutulan na, sabihin niya kung sino nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ang tungkulin ni Ginoong Soriano. At pagkatapos, sabihin niya kailan at saan itinatag ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po ang katungkulan. Ako, kaya ko. Kahit kung wala pang itinitindig si Ginoong Soriano, kaya kong ituro na ang kanyang inaaniban ay hindi tulad. Huwag po kayong magagalit sa akin. Wala po rito personalan. Dito po, meron pong tema na nire-resolve kami. Hindi po ako pumunta rito, ang St. Peter Men Society para tuliksain si Ginoong Soriano, si Ryan at Takin, hindi po. Kung hindi, pinagmamapuri ko si Ginoong Eli Soriano sapagkat isang Pilipino sa tulad ko na nakapagtatag o nakanamahana ng iglesia. Kung iba't ibang banyaga, mga Amerikano, mga Briton, at iba't ibang banyagang tao nakapangangasiwa ng iglesia, higit sa lahat, ako, pinagmamapuri ko, pinagmamalaki ko ang aking kababayan na si Ginoong Eli Soriano na namahana ng isang iglesia. Kaya nga alam po ang kanyang pinamahalaan ay hindi tunay. Hindi po.
Only 5 minutes left. Yun po ang pagkakaiba. At ito, para patunayan ko sa iyo, sa pagtatanong ni Ginoong Soriano, baka tanungin niya ako, meron ka bang nabasa sa Biblia? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Aba, hindi po yan ang tema natin. Hindi po yan ang tema. Ang tema po natin, alin ang tunay na iglesia? Sapagkat ang magpapatunay po ng tunay na iglesia, kasaysayan po. Kasaysayan ang magpapatunay na yung iglesia ang kinahaniban ng bawat isa sa amin nang galing sa mga apostol. Hina, bakit ko po nasabing hindi tunay ang pinangangasiwaan ni Ginoong Eli Soriano? Eh kailan po napatatag yan? Nito ng 1980s. Kailan po pinarehistro sa tagapangasiwa? Nitong panahon lang po natin. At saan napatatag? Eh, sa Apalit, Pampanga po. Kaya kitang-kita po natin na si Ginoong Eli Soriano hindi po karugtong ng iglesia itinatag ng Diyos o ng ni Cristo. At si Ginoong Eli Soriano, wala pong otoridad sa Biblia. Ako ang otoridad dito. Ako. Last 3 minutes. Bakit ko po sinabi otoridad? Kami, sapagkat kami tinuruan ng pare at yung pare ng galing ng unang siglo. Patra, karugtong kami ng iglesia itinatag ni Cristo. Konting katahimikan lang po. Konting katahimikan lang po. Silensyo. Para makita po natin, para maging maganda po ang pag-uusap ng bawat isa sa amin, bigyan po natin ng katahimikan. Para lang sa gayon, magkaroon ng concentration ang bawat isa sa amin. Dahil kung magkakaroon ng distraction, hindi sa makapakinig kayo ng talagang dalisal at tunay na aral o tunay na nagaganap, ay konting katahimikan po. Kaya sa pagtindi ko po, bago ako magtapos, dahil mga ilang minuto na lang nalalabi o segundo, sana, pag tumindig si Ginoong Eli Soriano, ipakita niya na yung pinangangasiwa niya iglesia nang galing sa Jerusalem. At yung pinangangasiwa niya, kailangan nagmula ng unang siglo. At si Kristo ang nagtatag. Kaya at pag tumutol naman siya, kailangan pakita niya kung sinong tao ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kailan at saan itinatag. Pag yun ang napakita niya, nakasusunod siya sa tema. Pero kapag siya nagbabasa ng Biblia, nagpunta sa aral, kayuan niya, sumakamba sa larawan. Eh di sana, larawan na lang ang pinaksan namin. Kayuan niya, yung mga globong Manila, yung mga pari ninyo. O di sana, yun na lang naging paksa namin. Globong Manila, kayuan niya, nagbabautismo ng bata. O di sana, yun na naging paksa namin. Eh ang paksa dito, meron tayong nire-resolve ba? Alin ang tunay na iglesia? Ang iglesia kinaaniban ko o iglesia kinaaniban? 1 minute and 30 seconds, ladies and gentlemen. Alin sa dalawa na kinaaniban namin, alin ang tunay? Kaya po, sana sa pagtindig ni Ginoong Eli Soriano at sa pagtatanong niya, sana naintindihan niya at nakikinig siya sa akin na yung tinitindig ko nung hindi pa natapos na po ang Biblia, nung lumaganap ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o lumaganap ang Iglesia itinatag ng Diyos o ng Cristo. Alin sa dalawa? Walang problema, hindi ko lang pinag-uusapan dito ano ang pangalan ng Iglesia. Kahit na anong pangalan yan, wala po, hindi yan ang pag-usap. Alin ang tunay na Iglesia? Yung kinaaniban ko o yung kinaaniban niya? Dito muna ako nagtatapos. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. Nakikisigit lang po. Yung pong sasakyan na may plate number TBF 112. Nakaharang po. Kung nandito po ang driver, paki-ayos na lang pong parada. TBF 112. Owner type po yan tayo. Nadinig niyo po mga kaibigan ang payag ni Froilan Gaza sa side ng sa aking kanang bahagi ng Katoliko po. Ngayon po ay ibibigay natin sa mesa naman po ni Brother Eli Soriano ang microphone. Sandali lang po siya, set po lang po itong oras.
Magkakaroon po kayo kung pumayag. Oras po ng pagkatanong ni Ginoong Soriano. Hindi. Okay, ready na po, Mr. Garza? Opo. Mag-examination po. Ready na po. Sige. Okay. Unang tanong ko sa'yo kapatid, sabi mo kanina, hindi ako otoridad at ikaw ang otoridad. Inuulit mo bang kinukonfirm mo? Okay. Magaling. Bilang otoridad, ang lahat ng sasabihin ng opisyal at meron kang patutuon na yan eh talagang mayroong connection sa mga proper authorities ng Catholic Church. Ano? From the Monsignor to the Cardinal and to the Pope. Ayan. Nililiwanag lang natin. Sumasang-ayon po si Mr. Niliwanagin ko na lang po ang dahil pinutulungan niyo yung tanong niyo, dudugtungan ko yung sagot ko. Ang sabi ko, otoridad ako ng simbahang Katoliko. Pero ang naging sunod na katanungan, hanggang sa Papa. Sa Papa, wala akong relasyon. Hindi yung pari ko at yung pari ko may relasyon sa Kardinal. Yung Kardinal may relasyon sa Papa. Ayun nga, yun nga. Maliwanag naman yun. Sabi nyo kanina bilang autoridad, pag magbabasa lang ng Biblia, hindi wasto. Ang kailangan, katunayan ng kasaysayan. Tama po, ang tunay na iglesia. Ngayon ba sa pag-uusap natin ito, ibig nyo ba sabihin, hindi na tayo magbabasa ng Biblia? Magpasa kayo ng palatandaan. Tayo dalawa. Magpapasa. Magbabasa. Kasi lumalabas parang pag magbabasa lang ng Biblia, lalabas invalid na ang patutuo Sa mga kapit, kailangan Mr. Moderator, nasa oras ko ng katanungan. magtatanong ako Pero yan yan, Tatanong ko. Hindi ako nagpapaliwanag. Hindi ako nagpapaliwanag. Ito, kinulat ko yung salita mo mismo Gusto mo, ilorong natin ang text. Hindi, wala nang problema. Sabi mo, kanina, pag magbabasa lang ng Biblia, hindi mo mapapatunayan sakop ka na ng tunay na iglesia. Sabi mo kanina yun yun ang premise ko. Kaya ngayon, susunod yung tanong, bilang authority ng Iglesia Katolika kamo, ang susunod yung tanong, ang authority ba o ang kapangyarihan para masanib ako sa halimbawa sa tunay na iglesia, hindi kailangang mabasa, kundi kailangang ikwento sa akin sa kasaysayan. Hindi gano'n. Hindi ba gano'n? Nililiwanag ko lang. Nililiwanag ko lang. Kaya nililiwanag ko nung mahirap gusto. Sabi mo hindi Sabi mo, kaya nililiwanag ko ang gusto. sayang oras ko Susunod na tanong ko, bilang autoridad kamo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, itinitrace mo ang existence ninyo from 1996 to 1994 to 1993 to 1893 to 1793 and up to the time of the apostles. Yun ang sabi mo kanina, no? At sabi mo, kailangan pang dumaan sa kolegyo ng mga apostol. Ayan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ibig mo bagang sabihin walang kapatid-patid yun? Yung authority na yun? Wala po. Wala. Kung mabasa ko sa Catholic Encyclopedia na libro ninyo, na may pakit, kung mabasa ko may pakit, tatanggapin mo, nagsisinungaling ka. Sasagot ako. Ito ang sagot ko. Kapag binasa mo ang aklat namin, ako ang magpapaliwanag ng aklat namin. Hindi. Hindi ikaw. Paliwanag yung aklat niya, ba't mo papaliwanag? Sino ang mas maganda magpaliwanag? Ang iglesia, ang otoridad na iglesia katolika mula sa Papa o siya? Kami! Sino ang magtatayo? Yung authority nilang mas mataas sa kanya o siya? Mr. Moderator! Mr. Moderator! Magkakita ako! Sige, ikaw na. Ako ang dapat tanungin, hindi ang mga tao. Oo, tama. Ito nga libro, babasahin ko para sa'yo. Saka ikaw ang magpaliwanag, ha? Ito. Susunod na tanong. Oy, mga audience, tahimik lang po. Susunod na tanong. Lahat ba ng naging papa sa Roma authority ng iglesia nyo?
lahat ng naging papa, bukod tangi at mga antipope. Ilan ang antipope? Marami, Marami. Gano'ng karami? Alam mo kung gano'ng karami? marami. Marami. Sa panahon. May gitang po? Basta bibilangin ko. Meron 2 po? Hindi natin pinag-uusapan ng Gaano numero. katagal gaano katagal naghari ang mga antipope? Opo, matagal na panahon niya. Sa makapit, doon sa panahon ang naghahari, isang papang hindi kinasihan ng Diyos. Tuloy-tuloy pa ba ang autoridad na iglesia? Sagot ako! Sagot ako! Sige, sumagot ka. Ito, sagot! Sumagot ka. O, ito po ang sagot. Nung magkaroon po ng antipope, nung panahon na magkaroon ng 3 papa, yung 2 pudo at peke, yung isa genuine. Kaya tuloy-tuloy ang papa. Ganon. Sino yung peke? Sino yung mga peke at sino yung genuine nung magkaroon ng 3 papa? Gusto mo? Babasahin ko kayo. Natural gusto ko. Kaya ako nga tinatanong sa'yo eh. Sino ang genuine doon sa 3? Okay. Sasagot ako. Hindi, ito. Ang mga unang naging antipope nung panahon po ng 217 is 42. Sino yun? Nung 251, inabot yan. Ayan. Nung Hindi na, hindi masagot pa ako. Hindi pa tumarating tayo sa 3 Hindi papa. ba yung tanong ko sinasagot mo? Sabi mo yung 3 eh. Ay sabi mo, ang sasagutin mo yung 3. Yung magkaroon ng pagkakaiwaywalay. Nabumpisa ka ng 217 kaya pumapasok ako, maliligaw ang tao. Kaya nga, Yung 217 ba? 3 ba ang papa ng 217 o isa lang? Sumasagot ako. Sumagutin mo. Sumasagot ako kaya. Sagutin mo nga. Tinanong. Nung bang 217 na binasa mo na unang magkaroon ng antipope, 3 ba papa nun o isa lang? Sasagot ako. O sige, sige. Ang tanong kasi ni Ginoong Soriano, ilan ang naging papa? Kaya ang sagot ko, kaya ang sagot ko, maraming naging papa. Oo, binasa mo ngayon yung Paano naliwa natin siya? Ginoong Soriano, huwag ka may nagdarating ka sa sagot papa. Ba't ako mainit dahil mauubos ang oras ko? Kaya, Binasa mo kanina yung 217 na unang-unang antipope. Ang tanong ko sa'yo maliwanag, nung bang 217 AD? 3 ba ang papa nun o isa lang siya? kaya nga sinasagot Sagutin mo na, 3, isa lang. Isa pa lang. Ay, isa pa lang. Sa mga tweet, kung isa, noong pag 217, napatid na ang otoridad ng may papa nga, antipope ka. Antipope sa demonyo. Sa demonyo, ibig sabihin mo antipope. Sa demonyo, kayo may sabi nun. Antipope, ikaw nagsabi nun. Noong 217 pa lang, noong sa area 217 AD, napatid na ang kapangyarihan nila. Susunod na tanong. Susunod na tanong. Susunod na tanong. Hindi pa ako nakakasagot doon sa tanong ni Ginoong. Kinakalo ko sa'yo, yung oras na 3 ang papa. Ang sukat ang binasa mo yung iisa lang ang papa. Hindi ako sumagot sa tanong. O, di ba? Ganti ako gagawin na dito. Kung ano ang tanong, yun lang ang sagot. Yun ang sinasagot ko na eh. Hindi nga yung sinila eh. Patuloy natin kung ito yung sinagot mo. Paliwanag. Tapos na yung paliwanag, kaya kailangan puro sagot naman ngayon. O yun. Salamat po, Mr. Molina. Ginoong Moderator, hindi po kailangan ng paliwanag dito eh. Ano ang sagot lang eh. Papaya sa moderator eh. Papaya sa moderator eh. Hindi mo ako bayad siya lang. Sabihin ba? Ikaw moderator. O, si Brother. Hindi ka rin kasi. Wala, no? Magpapaliwanag muna ako, ha? Kasi, hindi, ganito. Kayo oras, patayin niyo. Hindi kasi ganito eh, no? Kanina, nagpapaliwanag, ano? 90 minutes nagpaliwanag. So, oras ang magkaroon. Kailangan, pag sinulong, tanong at sagot lang. Wala na yung ganong napapaliwanag. Dahil yung pagkaroon, hindi mo oras sinulong. Magkaroon lang, kaya ganun ka rin. Para kayo lang. Tanong at sagot lang. Hindi yung Kasi, in-fairness lang, ano, mamaya ganun din. Ngayon, kinat natin, so yung oras na lang, ipuputol natin. Ilang minuto natin na kanina. Hindi kanina, nung nagsasalita ako.
Sige, pakita ko na. Pwede ba akong makakapilado lang ng moderator? Kung hindi tayo maniniwala sa moderator at sa timekeeper, opo kung maniniwala mo, ano ba naman klase usapan nito? Hindi kasi, kaya natuloy ang tipes sa inyo. Sabi mo, No, para sa inyo, kaya natuloy yan. Para sa ating lahat. Wala naman akong kinakampiyan. Hindi ako kasabi rito. Hindi rin ako kasabi rito. Kaya lang, may oras ng pagpapaliwanag at may oras ng pagsagot. Nauna yung paliwanag, kaya ngayon tanong at sagot. Bilang timekeeper, pero na po, sandali. Bilang timekeeper, ito po, 10 minutes na. Time is up. Yan. Ako po timekeeper. Sabi niya po sa akin, kanina, nire-receive ko po, gumaandar po itong inutusan po ako ng Hindi, kung sabi ko rin, natanggalin mo yung baterya kapag ako nagsalita dahil tayo out yun. Dahil ako na makina eh. Tapos sabi mo sa akin, ilagay yung baterya. Kaya ako na nagsalita. Friendly lang po, pare. Friendly lang. Ano, kaya mo ba kayo? Yan, tayo nito eh. Ano dito? ako sa timekeeper na sa moderator. Maraming salamat po sa inyo. At naunahan niyo po ang posisyon namin. Salamat. Ito po, bago po na, ito na po, friendly lang po ito ha, friendly. Wala po ano ito ha. Yung boksingero po, Hindi na rin lumalakas sa boses, ano? tama po. Wala lang away. Tama po. Kasi sa boksingero, pagdating po ng last round, yung final round, pasag na mo, niyayakap na eh. Kapakawalan eh. Ito, ganun po sana. Hindi naman tayo nag-boxing. Maraming salamat po. Baka palitan niyo po ako rito. Sakay po tayo dito. Palipasa ka naman to. Okay, ready na po. 20 minutes. Kay Ginoong Soriano. Ito pong 20 minutes na to ay para kay Brother Eddie Soriano. 20 minutes time. Ito po, ayan o. Nakita niyo po, Amanda. Go! Magandang gabi po sa inyo lahat. Una-una, sabi niya walang personalan. Pero pinersonal niya na ako kanina. Hindi siya totoo kung magsalita dun sa ginagawa niya. Sabi niya, hindi nakabasa ka lang ikaw, isasaksak mo na sarili mo. Ito yung kasi Soriano, nakabasa na, pinaksak na sarili niya. Hindi ba personal mo? Kaya pinag-uusapan nun, hindi na yung sketch namin, at saka ikaw, hindi na rin ikaw eh. Nanimersonal ka. Tuturuan lang kita doon salitang walang personal. Ako, ang sasabihin ko sa'yo, hindi ikaw, dahil alam ko naman ano ka lang din eh. Hindi naman ikaw ang authority. Bagaman sinasabi mong authority ka, tatanggapin ko na rin, granting. Pero without accepting it fully because I know of the Catholic authorities. Meron tayong otoridad na kinikilala. Iba ang sinasabi ng otoridad niya kaysa sa kanya. Kaya sa cases na magkaiba sila ng Papa sa sinasabi, sino paniniwalaan nyo? Si Mr. Garza o ang Papa sa Roma? Siyempre ang Papa kung tunay na Katoliko kayo. Ayun. Unang-una yung sinabi niya kanina, ano daw ang palatandaan ng tunay na iglesia? Tatlo raw. Ewan ko kung saan niya binasa yung kailangan tatlo. Ang akin 10 eh. Kanya tatlo. Kanya lang yun. Wala naman siya binasaan. Ang palatandaan dapat tatlo. Ang binasa, Misa Catholic Encyclopedia, Misa Encyclopedia Britannica, Misa Biblia, wala yun. Na tatlo. Ang palatandaan ng tunay na iglesia, marami. Tandaan niyo ang tema, which is the true church. The true church. When we speak of the true church, from its name up to its doctrine, make up the true church. Sasabi mo hindi kasama pangalan. Saan mo na magulapya kung otoridad ka? Ha? Pwede bang yung tunay na rosa kay pangalanan mo ng nasagpagita? Hindi pwede. Yung tunay na gito, hindi mo pwede talakit tansyo. Matatagpo tayo lahat dyan. Ang tunay na iglesia ho, kaya magiging tunay, it conforms with every biblical standard, not human standard. Tandaan nyo, ang magpapakilala ng tunay, walang encyclopedia, walang librong ginawa ng tao, ang magpapakilala ng tunay, ang Diyos, at tanging siya lang. Ano katunayan? Pakinggan nyo sa unang Juan 5:9, ganito ating mababasa. Sapagkat
Kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sino mas dakila? Yung Diyos. Sino gumawa ng Encyclopedia Britannica? Nung basahin niya ng Iglesia Katolika, traces its origin back to the time of the Apostles. Sino nagsabi doon? Ang Catholic at ang Encyclopedia Britannica ba nagsabi noon? Kung aaminin lang Mr. Gracia, Mr. Gracia, na misunderstood niya yung binasa niya. According to the Encyclopedia Britannica, the Catholic Church traces its origin from the time of the Apostles. It is not the Encyclopedia Britannica that traces the origin of the Catholic Church from the time of the Apostles, but it is the Roman Catholic Church. Sila magsasabi na sila galing pa sa panahon ng mga apostol. Pero lalong magaang sa akin, patunayan kung yun hindi yun ang tunay na iglesia. Kung sila'y mag-uumpisa pa sa panahon ng mga apostol. Sapagkat ang mga apostol may hula, pagkaalis nila, lilitaw mga limatik. Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa, ang hula ng mga apostol ganito. 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang takanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pagkaalis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganit na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang mga dala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ayan, meron lilitaw na mga masasamang tao. Ito po ay mababasa natin sa 26 translation of the Holy Scriptures. Ito po babasahin ko. Ang sabi, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit hath appointed you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. At sinasabi po rito, to feed the church of God. Hindi yung Holy Roman Catholic Apostolic Church. Hindi. To feed the church of God. Sa saling Tagalog, Iglesia ng Panginoon. Bakit sinabing mag-ingat kayo na sa Iglesia ng Panginoon? Bakit pinag-iingat sila? Meron ho kasing mangyayaring apostasye. Merong isang malaking na pangyayaring magaganap sa pagkatapos ng kaarawan ng mga apostol. Babasahin po natin, tutuloy po natin, no? Ang sabi dito, to feed the church of God which He has purchased with His own blood. For I know this, that after my departure shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Sisirain yung kawan o wasakin. Tapos, and also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Yan. Kaya, alam nyo, may hulang sinasabi si San Pablo na pagkaalis nila, ipapasok ng mga sabihin na natin mga pilyo, mga loko, ha? Na yung kawan, ililikwawa sa akin. They will not spare the flock. Tapos ilalagay yung mga alagad sa kanilang hulihan. Sila ngayon ang maghahari. Merong hiulang ganyan. Ngayon, sinasabi ng ating kapatid, nung tinanong ko siya, tuloy-tuloy ba ang authority ng Iglesia Katolika noong unang panahon? Sabi niya, tuloy-tuloy ba mula sa panahon ng mga apostol? Sabi niya pa rito, kailangan maging pumasok ka sa College of the Apostles. Ha? Meron palang College ng mga Apostles. Ang alam ko, College of Cardinals, yung nagtitipon sa Sistine Chapel pag nawawala ng papa. Pero yung College of the Apostles, asan sa Biblia yung College of the Apostles? Ha? Meron ba nun? College of the Apostles? Basahin mo kapatid. Kahit saan mo basahin Biblia, at napapayag ako, basta sa Biblia mo lang basahin. Kasi yung mga apostol, ang sabi sa Biblia, tinan ninyo ang kanilang paukalagaya. 4:13 ng Gawa. Nang makita nga nila
ang katapangan ni Pedro at ni Juan. At pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangastaas sila. At napagkilala nila na sila'y nakakasama ni Jesus. Therefore, di pala umating ng college yung mga ko. Walang pinag-aralan, mga mangmang may college. Ni elementary na wala yung Ayan ang mahirap pag walang Biblia. Maloloko na tayo. Lahat ang makukwento, pwede na ikwento. Bakit? Walang Biblia. Walang standard of true basis of faith. Ngayon, gusto ko lang na huwag pong mailigaw ang kapwa ko. Ano? Huwag kayong maniwala dun sa sinasabing kailangan niko ang tunay na iglesia malaman kung sino ang nagtatag, kailan itinatag, at saan napatatag. Yan ang kanyang tatlo. Ha? Ako naman, ang tunay na iglesia, kailangan patunayang buo ng Biblia mula pangalan hanggang doktrina, hanggang mga ngaral, hanggang sa lahat ng kanyang mga aral. Kung pwede mo bang patunayan yung tunay na hindi mo kukunin yung aral? Ano yun? Ha? Eh sabihin mo matunay ka tunay. Pagtapos pag pinasok kita ang aral mo, puro aral ng demonyo. Paano mangyayari yung revelation mo? Naniniwala ba kayo na mayroong mga ngaral ng aral ng demonyo? O, pakinggan nyo. Sabi ng mga apostol, pagkatapos nila, datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ng panahon mga apostol. Pinaalam kay Timoteo, buhay pa si Timoteo noon, magaganap na ito, na ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya, makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaibabaw ng mga tao na nagsisipang salita ng kasinungalingan, na hinirohan ng kanilang sariling budhi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang hati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ito hula ni Pablo, meron tatalikod sa pananampalataya ang gagawin, mga ngaral ng aral ng mga demonyo. Ano yung mga ipangangaral nila? Meron silang pagkakanlungan, ipagbabawal nila ang pag-aasawa. At ipag-uutos lumayo sa karne o sa lamang hati. Sa kasaysayan ng religion, if you have to read the history of religion, aling iglesia ang kauna-una kinatuparan nun na nagbabawal ng mag-asawa? Ayan. At lumalayo sa lamang hati, yung bigilya. Ha? Ayan ang dapat nating maintindihan. Eto, ang kauna-unahang batas sa pagpapairan ng di pag-aasawa ng pari ay pinagtibay sa kapulungan ng Elvira, Canon 33, sa Espanya noong 300 taon humigit kumulang. Ang mga obispo, mga parit, mga diakon na itinitiwalag kapag sila'y namuhay na may asawa at nagkaanak pagkatapos na maordinahan. Ang ganyang uri ng batas ay pinagtibay ng kapulungan Romano sa ilalim ni Papa Siricius 384-399 AD na sumulat sa Espanya at sa Afrika upang ipatupad ang utos. Ilang taon pagkatapos, si Papa Inocencio I, 402-417 ay sumulat ng gayon din kina Obispo Victricius ng Rouen at Exuparius ng Tulong. Sa panahon ni Leon Dakila, o 40-461 AD ang batas ukol sa pag-aasawa sa hindi pag-aasawa ng mga pare ay naging sapilitan sa buong kanluran. Referensya, question back by Conway, page 313. So mga friends, maliwanag na ang kauna-unahang iglesia nagpatupad ng bawal mag-asawa ay ang iglesia katolika. Hindi ko naman sinasabi sa kanila na yun ay aral ng mga demonyo. Pero may sinasabi ang Biblia na mayroong limitaw pagkatapos ng mga apostol magtuturo ng aral ng mga demonyo. Bakit aral ng demonyo? Eh nagpapakunwari eh. Pero ko bawal mag-asawa pero may anak. Hindi ba? Kaya yan yung isang kasaysayan, hindi naman natin maaalis sa kasaysayan yan. At wala naman pwedeng magdemanda sa akin pag binasa kong kasaysayan. Oh, meron akong libro ng mga kasaysayan ng reliyon. Ngayon, hindi mahalaga yung kasaysayan ginawa ng tao, mahalaga sa lahat kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Asan ang patutuo ng Diyos? Nasa kasulatan. Eh paano sasabihin mo, babasa ko lang ikaw babasa? Meron ba ikaw abogado, babasa lang ng babasa, abogado na?
Tama yun. Lalo mo nagbusa lang nagbusa, bukado na eh. Kukuha ka pa ng board. Eh, kaninong standard yun? Standard ng gobyerno yun. Ba't may sasaksakin sa gobyerno sa pag-uusap reliyon? Sa standard ng Diyos, pag nagpasa ka ba, pwede ka na o hindi pa? Basa, sa 1:3 ng mga Apokalipsis, pakinggan. Mapalad, blessed, mapalad ang bumabasa. Siya walang kwenta bumabasa. Magkaiba, no? Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at nagsisitupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Ano requirement para maging mapalad ka? Bumasa, pakinggan, tuparin. Pag tinupad ko, Halimbawa, nandito ako sa Pilipinas, tinupad ko yung nabasa ko. Sapat na ba yan o hindi? Baka ulit, pakinggan nyo kung sapat. At dinuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, si Pedro may sabi hindi siya. Ano sabi ni Pedro? Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. God is not a respecter of persons. Kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran at pumasok sa kalis ng mga apostol. Ay, wala pala yun eh. Wala yun. Uulitin ko bata. Uulitin ko bata. Ang sabi ni Pedro, tunay nga natatalastas ko, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, hindi sa Roma lang, no? Sa bawat bansa, siya na natatakot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Tinatanggap o hindi? Ay, takot ka lang sa Diyos at gumagawa ka ng katwiran, tatanggapin ka niya. Eh, alin yung katwiran gagawin mo para matanggap ka ng Diyos? Katwiran ng tao? Pakinggan nyo sa Roma, 1:16-17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Sapagkat dito sa Ebanghelyo, nahahayag ang katwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Aling katwiran ang gagawin? Ang Ebanghelyo. Sapat na ba ito, mga kapatid, para maligtas tayo at maging dapat sa Diyos? Pag may nagsabing kulang ito, hindi sa Diyos yun. Antikristo yun. Anti-Diyos yun. Anti-apostol yun. Yun ang sa demonyo. Yung pag nagsabi hindi sapat ito. Saka makakakita ng talata sa Biblia na sinabi ng Diyos, hindi sapat yung Ebanghelyo para maligtas kayo. Eh, na Ebanghelyo, magandang balita ng kaligtasan eh. So, paano hindi magiging sapat yan? Pakinggan nyo ang katunayan. Sabi ni Pablo, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo, walang kasaysayan, walang word history, walang botanical. Ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na inyo naman pinananatilihan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo! Bakit o hindi? Napakalapastahan naman ang taong ayaw kumilala rito. That's 3 minutes. Kaya, ang masasabi natin mga kapatid, basahin natin sa Biblia Katoliko, baka hindi naman sapat sa Biblia Katoliko. Pero kung naniniwala, pareho lang naman yan. Ipakinggan nyo sa Biblia Katoliko. Eh, firma ni Cardinal Santos, Alquiepus Manilensis. Ito sabi, ipinaalala ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap at pinananatilihan dahil dito ay maliligtas kayo. Kita nyo? O, maliligtas ba? Kung meron pa pala, kung tutuparin ninyo ang aking ipinahayag, maliban akong naging walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Ayun. Sapat naman pala, tutuparin mo na. Nabasa mo, tuparin mo lang, hindi na kailangan ng College of the Apostles na kapasukin mo para matanggap ka ng hirap mo, paano wala pang matrikula. Eh, ang college mo may matrikula, ang mahal-mahal pa. Paano wala pang matrikula, wala na kaligtasan, sabihin lang
Wala naman ganun eh. Pangilap tayo, gagawa tayo ng sarili natin standard. Tapos, ang tanong ko ulit, nung ang Iglesia Katolika ba, nung ang Iglesia itinatagba ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, narito pa si Kristo sa lupa, yun ba'y Katoliko o yun ba'y laganap? Laganap o hindi? Noon bang hindi pa laganap? Hindi pa totoo yung Iglesia na yan, totoo na. Sabihin mo pag hindi laganap yung lisan nyo. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Yan rin ang kumakain ng kanya sinabi. Ha? Anilang tunay, si Kristo nagtatag o ang Diyos. Hanggang pumalik si Kristo sa langit na nagtatag. Laganap na ba o hindi ba? Hindi, 500 lang ang miyembro mahigit eh. Ha? Tapos nung makabalik na sa langit, nadagdagan ng 3,000 sa araw ng Pentecoste. Pagkatapos inintay pang matawag si Pablo para lumaganap sa mga hintil, pero hindi rin nakarating sa Pilipinas noon. Sa nakapit, hanggang noong 1521 na pumarito si Edith Magallanes dito, ang ganoon, ang Katoliko, hindi pa rin totoo dahil wala ko sa Pilipinas. Kung ang kailangan ay laganap agad, ha? Mali yan. 1 minute na lang po. Ito ang ating masasabi dyan. Kaya, alam nyo, huwag kayong papadaya mga kapatid. Mas maganda. At tandaan nyo, kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Huwag nyo kakalimutan yun. At ang Diyos kung magpatutuo, nasa Biblia ang patutuo, wala sa mga kasaysayang ginawa ng tao. Mamaya, patunayan natin sa kanya kung reliable lahat yung pinagbabasa niya kasaysayan na yan. Reliable ba yan? Yun lang cry o balintawak, 2 peche. Dito na lang sa Pilipinas yun, ha? Hindi mo malam kung ano yung tamang pecha ron. Cry o balintawak lang. Yan pang 217 babasahin mo sa akin. Bakit maganda yan? Napatunayan ko, 217 AD pa lang may anti-pope na, anti-Kristo. Hindi napatid na napatid. Yun, maray salamat po. Time is up. Ladies and gentlemen. You have shattered. You have shattered Brother Eli Soriano. And now, we go to Renan. We will set the clock. Please. Okay, pwede na kayo tanong, Ginoong Soriano. Okay, Ginoong Soriano, ito po ang unang tanong. Kilala po ba ninyo kung sino nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Hindi. Hindi mo alam? Hindi. Nahimik lang po, nahimik lang. Nahimik lang, naubos yung oras ko eh. Kanina, alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng college? Naiintindihan niyo po ba yung salitang Ingles na college? Paano yung pamantasan? Pamantasan. Sigurado kaya kayo? Oo, ba't hindi? College, yung UP College ay pamantasan. Sandali lang, ang katanungan ko, sagutin nyo, sigurado ba kayo sa dictionary Tagalog na ang koleyo, pamantasan? Hindi ako sigurado. Okay. Sagot na. Hindi ba no? Hindi ako sigurado sa diksionaryong Tagalog na wala ka naman sinasabi ko alin Tagalog yun. Baka ang gumawa ng Bisaya, paano ko maniniwala ron? Sabihin ko muna kung anong diksionaryong Tagalog. Merong 1,000 diksionaryong Tagalog ito. Mr. Moderator, ano niya na kanina? Sagot ko, yung sagot ko. Yung sinabi mo diksionaryong Tagalog, sino kuha? Sabihin mo muna sa akin. Okay. Mr. Moderator, wala sa posisyon si Ginoong Soriano na magtanong. Nasa posisyon ako na magtatanong. Bakit siya? Yung nasagot ko eh. Yung nasagot ko. Sabihin mo muna ka. Para kumpleto ang tanong ko. Sabihin mo muna kung gumawa ng diksionaryong Tagalog. Oh, yun. Ano ba? Magtatanong na. Sige. Pwede po ba i-share lang natin yung lakas ng mic? Mahina itong mic ko eh. Natatapakan eh. Gusto mo ba yung tayo pala? Hindi. Yung sandali lang. Hindi. Cut mo lang ang time. Cut mo lang ang time. Okay. Kapatid, sandali lang, wala na naman
time, pinaghihinalaan nila ang ating control gumagawa ng masama. Ang tanong ko, you belong to the one of the biggest church in the world, ba't hindi ka nagdala ng microphone mo? Wala ka pala tiwala sa kapwa mo tao eh. Kami po naparito sa imbitasyon po. Isipin mo, Imbitasyon po. kahit inimbat-bitihan ka, wala naman nakalagay na kami pa rin ang mag-aayos ng mic mo. Pero papayag na rin kami. Huwag mo lang paghinalaan yung controller. Direktong insulto sa kapwa mo tao yan. Dahil, tama yan. Wala sa moralidad yan. Kahit anong moralidad, di pwede na. Okay, Mr. Moderator, konti katahimikan lang po. Binasa niyo po kanina, mapalad ang mga bumabasa. Yung po bang kapalaran ng pagbabasa para sa lahat ng tao o para sa inyo lang? Para sa lahat ng tao yun. Pag ang babasahin mo, Biblia. Nakasagot na. Sa pagsasabi po ninyo, Ginoong Soriano, na ang kapalaran ay para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. Yung po bang taong no read, no write, may kapalaran pa dyan sa pagbabasa? Hello? Ang taong hindi marunong bumasa. Ay, hindi nasagot! Mr. Moderator! Meron! Yung po bang... Meron! Sandali nga, ulitin ko, tanong ko. Ulitin ko. Sige. Ang unang tanong ko, yung po bang pagbabasa, sabi ninyo, kapalaran para sa lahat ng tao. Oo. Walang tinutukoy kung anong tao. Oo. Pangalawang tanong ko, yung po bang taong hindi marunong bumasa, may kapalaran pa ba dyan? Nakalagay doon, nakikinig eh. Pambira ka naman, oh. Okay. Hindi pa rin nasagot. Okay, sandali lang. Oh, hindi mo. Okay. Ang sabi ni Ginoong Soriano, ito pangalok na tanong. Ang sabi ni Ginoong Soriano, kapag hindi marunong bumasa, meron daw magpapaliwanag, makikinig. Kung bigay. Kailangan mo. Kaya nga may Biblia braille eh. May braille na Biblia. Nanaimig lang mo para sa impormasyon itong kapatid na ito. Buti na kalaban mo ko, naliwanagan mo yan. Okay na, magandang araw po. Sige ba kung nakalaban, di mo maliliwanagan yan. Ang ingay ng tao, hindi tayo makapagtatanong. Konting tahimik lang po, hindi makapagtanong ng maayos. Tahimik! O, patayin ang oras muna, patayin ang oras. Patayin ba? O, ito Tuloy na natin. Konti katahimikan lang. O, 4 minutes pa nakalipas. Sinabi niyo kanina, sa pagtatanong niyo sa akin, na noong 217, na sinabi niyo na putol, sa abot ng inyong pagkaalam, sinong papa yung binanggit ko kanina? Noong 217. Babasahin ko sa listahan ng papa. Sabi nila, tinatanong ko kayo, hindi ko kayo pinagbabasa. Okay. Hindi ko kayo pinagbabasa. Hindi, babasahin ko nga. Hindi ko kayo pinagbabasa. Sandali lang. Basta, sagot ako eh. Alam ba ninyo, hindi nyo alam? Sagot ako eh, ito, alam ko. Tatanong ko. Babasahin ko. Another question. Huwag na pong basahin. Sasabihin ko na lang, si Calistus. Nagpalit yun, dahil sinabi ko, huwag nang basahin. Sige, tanong pa ulit. Kung ganito po tayo kaingay, nire-wave ko na yung tanong ko. Marami akong katanungan na dapat sana maliwanagan Tanong mo. mo, matatanong ka yan eh. Kaya lang, ang maingay ang tao. Patayin mo muna yung oras para hindi sayang. Konting katahimikan lang, papabayaan nyo sa dalawang nag-umusap. Okay, yan o, bubuksan na ang oras o hindi pa? Okay, buksan na ang oras. Okay, binuksan ang oras. Ginoong Soriano, sinabi ninyo sa pamamagitan ng pagbabasa, maiintindihan ang Biblia. At sinabi ninyo rin kanina, na sa pamamagitan ng pagtuturo, mauunawaan ang pananampalataya. Wala ko sinabing gano'n. Kasasabi nyo kanina eh, Wala. kung hindi pagbabasa,
pakikinig. Ayun, Pakikinig. Wala namang pagtuturo ko sinabi, pagtira ka naman. 1-3 yung binasa ko, walang pagtuturo ron. Sabi doon, mapalad ang bumabasa at nakikinig at sumusunod. Yan, sumusunod. Ang katanungan ko, Mr. Moderator, hindi ako sinasagot, ginugulo yung tanong ko eh. Pero ganun pa ma. Ang gugulo yun! Pinapaliwanag mo yung tinanong mo eh. O ngayon, ito, katanungan ko na naman. Sino po ang napakinggan ninyo? Kaya kayo nagkaroon ng pananampalataya. Sino? Sino ang napakinggan ninyo? Si Jesus! Napakinggan nyo o nabasa nyo? Si Jesus, napakinggan ko. Napakinggan nyo si Jesus? Okay. O, sinagot na, napakinggan daw. Kailan po, kung sinasabi ninyo, napakinggan nyo si Jesus, sa abot ng inyong kaalaman, kailan nabuhay si Jesus? Kailan na buhay? O, Ano ibig sabihin na buhay? kailan nagnaparito dito sa daigdig natin? Akala ko nung mabuhay sa mga patay eh. O, Nung napalit sa mundo natin, o kailan po? more or less mga year 2 or 3 BC. Tao na po ba kayo doon? Hindi pa. Hindi ba ako tao? Bakit yung sinabi napakinggan ninyo? Eh, ayon sa Biblia eh. Ayun sa Biblia, nasa na po, babasahin ko. Oh, hindi ko pinababasa. Tahimik! Karapatan ng nagtatanong na wag kang babasa. Karapatan ng nagtatanong na Okay, wag wait lang, basahin. wait lang. Wag kang basahin. Binawait ko na ang katanungan. Sige na, okay na. Simulan na. Okay. Tapos na po ang oras niya ng pagtatanong. Salamat po. Wini-wait na po ni Mr. Roland Garza. Mga ba't hindi na po natapos ang mga oras, meron pa pong 2 minutes, ay wini-wait na po. Now, ladies and gentlemen, 20 minutes, papahin ko po, no? 20 minutes, no? Session ko po. Ano po, at yung pong mga bisita, na kakuha natin yung bisita, medyo naiingitan at naiingayan. Konting tahimik daw po. O tinatawagan po ng pansin yung mga tao po rito, no? Sabi po nung Mr. Roland Garza, nahingayan po, kailangan po ng konting silensyo. Huwag na po konti, marami na. Damihin nyo na po para maganda po ang ribakan nila. Hindi po natatanong, ito po sino po ba pangalan nyo? Danilo Sanchez. Danilo Sanchez. Ako naman po si Itachi Miranda, ano po? Sige po, set up po ba natin? Sige, seto. Magiging matahimik po ang lahat. Seto. Ito po ang ikalawang tindigdo, mga kasama. Sana sa tema ng aming pinag-uusapan, ni Ginoong Soriano, wag po siyang pupunta sa ibang tema. Ano ginawa po ni Ginoong Soriano? Imbis na patunayan ng kanyang iglesia kinaaniban, yung nangyari, nagbabasa ng talata ng Biblia. Nagbabasa, hindi yan ang tema eh. Yung doktrina na sinasabi niya, ano ang mga doktrina yung binasa niya? Yung daw patutuo ng Diyos, sikit kaysa sa patutuo ng tao. Natural! Alam po ba ninyo yung patutuo ng Diyos, higit sa patutuo ng tao? Sino po nagpapatutuo? Yung mga apostol. Yung mga turo ng apostol. Yan ang aming sinusunod. Dahil karugtong kami yung iglesia ang itinatag ng unang siglo. Si Ginoong Soriano, walang naipakita. Nagbasa ng Biblia. Na yung binabasa niya, binibigyan niya ng sariling interpretasyon. Yung mga nakasulat, hindi po namin pinagtatalunan. Ang lahat po ng nakasulat sa Biblia, hindi po namin pagtatalunan. Ang pinagtatalunan lang po namin, yung pagkatapos na magbasa, isasarado na, magbibigay siya ng ibang interpretasyon. Para sinabi na gawa ng tao. Kaya nga tinanong ko sa kanya ito po bang kuleyo, naiintindihan mo?
inimplis lang naman yung naibig sabihin samahan ng mga apostol, asosasyon ng mga apostol. Simple. Kaya, ang mga apostol ba, may samahan? Meron. Kaya, meron silang kuleyo. Ano ba itong binasa ko? Encyclopedia. Sino sumulat? British. Ano ba ang wika ng British? Di English. Pag tinagalog natin, samahan. Simple Tagalog. Ang ginawa ni Ginoong Soriano, mula sa English, pinasok yung Tagalog na Biblia. Ang kailangan ni Ginoong Soriano, ipakita niya na yung pinarehistro niya, iglesia yung tinatag ni Kristo. Kata sinabi niya, pagbabasa. Pag nagbasaan niya, magiging otoridad. Itong otoridad ang lahat ang posisyon ni Mr. Soriano. Kung ang lahat nagbabasa ng Biblia, magiging otoridad. Di lahat ng mga iglesia dyan, hindi pa na yung 800 dyan. Di lahat yan. Tunay. Hindi po ganoon. Kaya nga, maging kayo. Kung ang pag-uusapan namin aral at aral, hindi po ninyo maunawaan. Hindi nyo maiintindihan sapagkat hindi ninyo alam ang tunay na aral. Kaya hindi ako pumupunta dun sa tema na tungkol sa aral. Ang pinag-uusapan dito, yung tunay na iglesia na kinaniban ko. Biro mo, hindi niya pa pala alam kung sino nagtatag ng iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Tinututulan niya ako. Kaya ako malakas ang loob kong tutulan si Ginoong Soriano Alam na alam ko, kinaniban niya, pinarihis ko niya lang. Alam ko, kaya tutol ako At yan pinarihis ko, nagsimula noong 1980s. Kaya nung pagtintig na kanina, hindi niya binanggit ko, tinutulan man lang yung sinabi ko. Patapos tinanong niya ako, ilag na ilag siya dito sa 217. Kaya nung tanongin niya ako, sino ang papa nun? Sino ang papang antipope nun? Natural, isang antipope, pero meron genuine na papa. Sino yung genuine na papa? Maliwanag, ito, si Calixtus. Sino po yung antipope? Si Hippolytus. O di isang genuine, isang tunay, ayaw niya akong babasahin. Dahil mapigabibigto ko siya. Ayaw niyang babasahin kanina. Yung tinatanong niya ako, ayaw niya akong babasahin dito. Ngayon, bakit hindi ko siya pinabasa? Dahil ang mangyayari, hindi sasagot sa tanong Kaya inuubos ang oras ko Kaya kung gusto niyo na maging maayos, maging bukas sana isipan natin. Ngayon pupunta tayo dito sa sinasabi na binasa ni Ginoong Soriano sa Gawa 20:28, binanggit niya. Ano po ang nakalagay doon? Alam na po ninyo. Hindi ko na po babasahin isa-isa dahil binasa niya na po. More or less alam po ninyo ang buon. Na pagkamatay daw niya, sabi ni Ginoong Soriano, pagkamatay daw niya ng mga apostol, may papasok na galing sa lobo. Hindi mga papatawad sa kawang. Natural, sino po yun? Sa kasaysayan, alam po ba niya yun? Kung sino? Yung galing sa lobo. Nung mga panahon po yun, nagkaroon ng persecution sa mga Romano. Yung mga Romano, pinagpapatay ang lahat ng mga Kristiyano. Kaya tanong ko kung kami yun. O di sana sinagot niya, kailan nga patatag ang Katoliko? Di sana sinabi niya pagkamatay ng apostol. Sabi niya, hindi niya alam Kaya ngayon, unti-unting natututo na si Ginoong Soriano. Kaya isang bagay na na-share ko. Konting katahimikan lang po. Konting katahimikan lang. Hindi ko tahimik. Alam po ninyo, sana kung papaano kami na mga pumunta rito taga St. Peter, kung papaano na si Ginoong Soriano nagpapaliwanag kanina, naging maginoo kaming nakikinig. Sana maging maginoo rin kayo makinig habang ako po'y nagsasalita. Maging pareha sana po. Kaya ipinakikita ko na si Ginoong Soriano
na tinututulan niya ako, hindi ako otoridad. Otoridad po sa anong sentido? Dahil ako po ay tinuruan ng mga tinuruan ng mga apostol. At yung mga apostol na yung mga tinuruan, meron silang dire-diretso o tumatakbong institusyon. Meron silang tumatakbong tinatawag na paaralan o yung pagtuturo mula kay Kristo nagturo, ang tawag doon po, uleyo. Sa salitang Ingles, college. Sa salitang Tagalog, institusyon o samahan. Kaya si Kristo, nung magtatag na iglesia, may samahan na siya. Sa Ingles, may kuleyo siya. Eh, ang naiintindihan palang kuleyo ni Mr. Soriano, yung kuleyo yung sa eskwelahan. Eh, napakababa ko ng pagkakaalam ni Ginoong Soriano doon sa kuleyo. Kaya siguro po, unti-unti niya nang matatanggap. Ngayon, yung tanongin ko po siya kanina, na mapalad ba sa ayon ba sa iyo ang pagbabasa ng kapalaran ng pagbabasa ay para sa lahat ng tao? Sagot niya, oo, para sa lahat ng tao. E pangalawang tanong, binuweltahan ko. Kita-kita naman ninyo, may kasabihan, ang isda na huli sa bibig. Yung unang kapalaran niya para sa lahat ng tao, bilis na sagot, oo. E paano ngayon kung hindi marunong bumasa at sumulat, tuturuan daw. O hindi na pala sa pagbabasa. David, David! O pagkatapos, nagpalusot. Pagkatapos, nagpalusot na yung si Ginoong Soriano, eh tuturuan lang niya. Eh paano ngayon? Di makikinig. Paano kung sige? Meron daw senyas na sign language. Eh, pagdating sa Biblia, wala no. Kala ko pa lahat na sasabihin ni Ginoong Soriano nasa Biblia. Ngayon, wala po tayong pagpatalo. Kung pinakita lang ni Ginoong Soriano na siya pagkatapos niyang magbasa ng Biblia, sino ang magtuturo sa kanya ng pagbabasa ng Biblia? Kaya nga sabi ko, ang tutol niya yung pamahalaan natin at saka ang Biblia pinaglalaban, hindi po, pinakikita ko lang sa inyo, hindi po magiging ganap na otoridad ng isang tao kung hindi manggagaling o tuturuan o mag-aaral doon sa pinagmulan. Katulad ng mga apostol, hindi po tayo matututo ng mga aral ni Kristo kung hindi manggagaling doon sa turo na nagsimula sa Jerusalem. Kaya nga, sana sa pagtingkit ni Ginoong Soriano, ipakita niya mamaya. Alam mo kanya, may nagturo sa akin. Yung nagturo sa akin, nanggaling sa ganito. At yung nanggaling sa ganito, sa atras, babaybayin natin hanggang sa panahon ng mga apostol. Katulad ko, tinuruan ako ng pare, kaya pinakikita ko rito. Tinuruan ako ng pare, yung pare, tinuruan sa pare hanggang sa katapusan. At pagkatapos, yung daw iglesia na itinatag ni Kristo pagkatapos ng mga apostol, ipapasok. Kaya, pagpasok po ba, liwanagin ninyo, Ginoong Soriano sa pagtindig nyo, yung bang iglesia ang itinatag ni Kristo na wala na? Ang iglesia ang itinatag ni Kristo, hanggang ang tao'y tao, naroon siya. Kaya nga ang pangako niya, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ang iglesia ang itinatag ni Kristo, mananatili habang ang mundo'y mundo, habang ang tao'y tao, hindi po mawawala. Kaya ang pagtuturo sa loob ng iglesia ang itinatag ni Kristo, hindi mawawala. Eh ngayon, para magkaroon ng pagkakataong si Mr. Soriano na siya may otoridad, di natin magpalad na bumabasa. Ang tanong, sino ang babasa? Yung membro ng iglesia o yung nasa labas ng iglesia? Natural, saan niya binasa? Ang binasa niya, nasa Apokalipsis. Sino sumulat ng Apokalipsis? Si Apostol Juan. Sino po ang sinulatan ni Apostol Juan? Alam po ba ninyo kung sino? Ang sinulatan ni Apostol Juan, mga membro ng iglesia. Kaya ang babasa ng Biblia o ng Juan, membro ng iglesia. Eh siya, yung babasahin niya, membro na ba siya ng iglesia? Kaya nasa labas pa siya ng iglesia, binasa niya. Kaya nagkaroon ng ibang interpretasyon. Kaya ang babasa po ng Biblia, membro ng iglesia. Hindi po pwedeng basahin nung nasa labas ng iglesia. Kaya ang ginawa ni Mr. Soriano sa kanyang pagtindig dito, tunog system, puro tunog. Pre, yung tunog, akala ninyo, yung tinatawag na policy. Alam po ba ninyo yung salitang policy? Ang policy,
error in reasoning. Pero pag pinakinggan nyo, parang tama. Parang tama, pero in reality, mali. Bigyan ko kayo ng isang example na fallacy. Kapag umuulan, itong terrace o rooftop nababasa. Kaya, fallacy to ha, kaya pag hindi umulan, hindi mababasa. Tama po ba? Tama po ba? Tama raw, may nagsasabing tama. Mali po, fallacy. Fallacy. Bakit kung sinabing fallacy? Yan po ang isang fallacy na kapag umuulan, nababasa ang terrace. Kaya pag hindi na umulan, hindi mababasa. Ang sabi ng iba, tama. Mali po, fallacy yun. Yun ang ginawa ni Mr. Soriano. Fallacy. Sa pandinig, akala nyo tama. Pwede pa hindi mabasa ito kung bubuhusan natin ng tubig kahit na hindi umulan. Ganon ang sinasabi ko. Na ang paliwanag ni Ginoong Soriano, puro fallacy na sinasabi, ang Diyos anya ganito, ang Diyos anya ganito. Eh, binasa niya sa Biblia eh. Pag binasa sa Biblia, wala po pagtutol. Hindi po tututulan ng kahit sa sino. Ang tututulan po lang natin dyan, yung po, unawa niya sa Biblia. Kaya ang kita niyo nung nagbasa ko kanina, ang sabi ni Kristo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Habang ang tao-tao, nandiyan si Kristo. Habang ang mundo, nandiyan si Kristo. O, hindi niya natutulan. At hindi niya natutunan na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, lumaganap sapagkat ang Iglesia ni tinatag ni Kristo, laganap. Eh siya, laganap ba yun sa kanya? Laganap yung iba't ibang interpretasyon na tulad niya na nagpapaliwanag na mapalad ang bumabasa. Itong lahat ng, kaya nga si, alam po ba ninyo, kauna-unang tumalikod sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, si Martin Lutero, para sa kaalaman ng mga Katolikong nandito. Si Martin Lutero po, yan ang kauna-unang tumutol na anong sinabi niya? The Bible is subject to private interpretation. Ang Biblia niya ay unawain sa sariling unawa. Ang Biblia niya unawa, interpretahin sa sariling interpretasyon. Kaya, nagkaroon siya ng tinatawag na grupo. Kung tawagin yan, Lutheran. Pero nang dahil na ang doktrina niya unawain ang Biblia sa sariling unawa, nagkaroon ng iba't ibang unawa, tumalikod sa kanya. Nagkaroon ng tinatawag na Anglican nung sa pamumuno ni Henry VIII. Nagkaroon ng iba't ibang sekta ng pananampalataya, Orthodox. Nandiyan niya sila, Ellen Goldwyn, iba't ibang klaseng pananampalataya dahil ang doktrina unawain sa sarili. Kaya ito si Ginoong Soriano, kung susundin po natin ang kanyang doktrina, eh malamang ang mga kasama niya sa pananampalataya magkakaroon ng panibagong doktrina. Pagka sinabi niya na may personal daw ako, hindi po ako nang may personal. Sino po ba nakataya rito? Ang nakataya rito, kaming dalawa, ang mag-uusap, yung tema niya, saka tema ko. Si Mr. Soriano ba, personal ko, ng kanyang mga kapintasan? Hindi ko siya pinipintasan. Ang aking tinututulan, yung kanyang tinitindigan dito. Yun ang tema, hindi ako lumalabas sa tema. Malabas si Mr. Soriano nga ang lumalabas sa tema eh. Ano yung paglabas niya sa tema? Eh hindi niya maipakita kung sino nagtatak ng iglesia niya eh. Ang ginawa niya, binasa niya yung tunay na iglesia. Alam po ba ninyo, ang pagpapasa ng Biblia, mapapasa niyo tunay na iglesia. Pero yung patunayan yung kamihan, yung binasa, ay mahirap yan, yan ang problema. Yan ang problema, madaling magbasa. Lahat ng babasahin dito, tunay po. Tunay ang mababasa po natin. Pero yung magpatunay sa iglesia, binasa niya na kami kaugnay dito. Yun ang problema ni Mr. Soriano. Kaya hanggang kanina sa kanyang 20 minutos sa pagkatayo, eh hindi niya naitindig yung iglesia kinaniban niya. At hindi na rin magiba yung iglesia kinaniban ko na pinatutunayan ng kasaysayan. Na ang kasaysayan eh sinulat ng mga hindi katoliko. Sino po gumawa ng Encyclopedia Britannica? Mga British, mga Briton, na lahat kasi puro protestante, mga rebelde ng simbahan katoliko. Puro lumalaban pero ang kasaysayan nananatiling kasaysayan. Eh gusto yata mangyari ni Ginoong Soriano, huwag tayong pumunta sa kasaysayan. At sinasabi niya kasaysayan daw. Sa ganitong stage meron daw yung saksi daw sa balitawa kung di ako nagkakamali. Dalawa daw yung pecha. Eh sa sigaw ng balitawa. Eh sana magpakita naman siya na naglaban yung binuksan kong tema, yung binuksan kong encyclopedia.
dapat kung sinasabi niya sa sigaw ng balintawak ay meron dalawang petsa, eh di sana magpakita siya ng panibagong kasaysayan ng Iglesia Katolika hindi nanggaling sa Jerusalem, hindi nanggaling sa mga apostol. Eh kaso hanggang ngayon hindi pinakikita eh. Sana inaasahan ko sa ikalawang tindig ni Ginoong Soriano, eh pakikita niya na ngayon kanyang inaaniban tunay. Ngayon, binasa niya yung Timoteo. Hindi ko na rin po babasahin dahil wasting time lang po. Talastas ng Espiritu Santo na sa huling panahon ang iba'y makisikalikod sa pananampalataya. Kaya nga, marami akong tanong sa kanya. Alam kong hindi sasagot. Kaya ipaniliwanag ko. Sa talata po ng Biblia, makikita po natin kung uunawain ninyo ang magbabawal po ng pag-aasawa ang mga pare. Mga pare, sabi niya, mga pare ang magbabawal. Pero kung babasahin nyo rito sa talata ng Biblia, ang magbabawal ng pag-aasawa, yung mga mangangaral, ayon sa kanya, mga pare lang. Eh, yung ba nakasulat sa talata? 3 minutes. Yung ba nakasulat? Ang nakalagay po sa talata, kaya't na sinasabi ng Espiritu Santo na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Sino tatalikod? Yung iba. Iba tatalikod at makikinig sa Espiritong mapanghikayat na ipagbabawal ng pag-aasawa. Kaya ang tanong, kayo po ba? Pinagbawalan ng pare na huwag mag-asawa. Eh wala namang pare nagbabawal na huwag mag-asawa. Sa katunayan, araw-araw pumunta kayo sa simbahan, araw-araw may kinakasal ng pare. Oh. Pinagbawalan ba kayo ng pare na mag-asawa? Ang nakalagay sa talata ng Biblia, ang magbabawal ng pag-aasawa, mga mangangaral. Oh, ang sa posisyon ng simbahang Katoliko, ang mangangaral, ang mga pare, nagbawal ba mga pare? Hindi po. At ipinag-uutos na lumayo sa Lamangkati. Ano ba yung Lamangkati? Lahat ng wala sa dagat, pag nandito ito sa lupa, Lamangkati. Ano ba yung Lamangkati? Mga karne. Ano pa mga karne? Ewan ko kung si Mr. Soriano kumakain ng dugo. At kung hindi kumakain ng dugo to, isa na siya sa nagbabawal ng pagkain ng dugo. Wala naman kasi yan. Kaya po, sinasabi ko, mga kasama, ikalawang tindig na ni Ginoong Soriano, ipakita niya na yung iglesia, babasahin niya, kaugnay siya sa binasa niya. Siya ang kaugnay doon. Kaya ang nangyayari, magdodoktrina, ay kasino pwede magdoktrina, magbabasa at magbibigay ng interpretasyon. Kaya nga ang Biblia, hindi pwede unawain sa sariling interpretasyon. Ang magpapaliwanag niyan, yung nanggaling sa asosasyon o kuleyo, sa kasila, kuleyo ng mga apostol. 25 seconds. Sige na, i-wave niya. I-wave na po ni Mr. Pulong. Okay na. Pwede na po magtanong. Salamat po, Sir Miguel. Kapatid na Froilan, sabi mo kanina, yung senyas wala sa Biblia. Pag wala ba sa Biblia, hindi na ito. Wala. Ang lahat po, hindi lahat ng katotohanan nasa Biblia. Sinasagot lang. Sa mga claim, hindi lahat ng katotohanan nasa Biblia. Pero yung nasa Biblia, tiyak na katotohanan. Opo. Sinasagot ko po. Ngayon, susunod na tanong, kung hindi pwedeng makinig, hindi ba pwedeng gamitan ng sign language? Wala pong pagtutol. Pwede. O, bakit tinututulan mo kanina yung sinasabi ko? Ang tinututulan ko, sabi mo, wala sa Biblia. Ang tinututulan ko, yung utilization nyo. Kung kulenyas man kayo, so ang senyas nyo, hindi galing sa kakuleyan na apostol, bali wala. Sabi mo, wala sa Biblia, kaya tinututulan mo. Ngayon, inaamin mo na hindi lahat ng katotohanan nasa Biblia. Katotohanan ba na pinakikinabangan yung sign language? Pinakikinabangan? Nasa Biblia ba yung sign language? Yung salitang sign language wala. Wala sa Biblia. Yung salita. Yung salita. Wala. Hindi, wala. Palagay mo, wala. Ano? Ang tanong ko ngayon susunod, kung wala sa Biblia, pero katotohanan yun.
Na alin? Yung sign language. Ay, natural. Oh, yun. Sa makatwid, kahit hindi marunong makinig at walang pakinig, may tenga man eh, dingin, po pwede rin na makarating ang kaligtasan sa kanya sa magitan ng sign language. At agad ako, alam po ninyo, Mr. Soriano, nawawala tayo sa tema. Sabi mo kanina yun, nasa tema yun. Pasagutin niyo muna ako. Pasagutin niyo, magkaimay na. Sabi mo kanina yan eh, you are under cross. Remember, in a discussion, whatever you have uttered is subject to cross-examination. Tama po ito, hindi ko po, pakinggan po ninyo, tungkol po doon sa paksisenya, tinatanggap ko na tama. Ang hindi ko tinatanggap, yung senya na hindi manggagaling sa kolehiyo ng apostol, yun ang tinutukulang ko. Ang sabi mo kanina, ulitin ko yung salita mo, verbatim, ano? Walang senya sa Biblia. Sabi mo kasi eh. Walang senya sa Biblia. Talaga wala naman eh. Eh kung mabasa ko sa Biblia may senya, tatanggapin mo, niloloko mo mga tao. Sasahin mo, Kung mabasa ko, tatanggapin mo, nanloloko ka. hindi. Sabi mo, walang senya sa Biblia. Mr. Moderator, babasahin ko, pakaminin nyo lang. Ang tanong mo sa inyo, hindi, ginawang Soriano, medyo, pwede mo ba akong, kasi in fairness mo po sa kanila, hinalaban nila yung, ano nila eh, yung, patay ng oras. Nilalaban niya yung side nila, no? Kung sasabihin natin niloloko, medyo hindi mo maganda sa tenga. Eh, kung sabihin natin, tatanggapin mo ba na nagkamali ka ng salita kung mapapala sa Biblia? Talaga ko, mas magandang... Kasi po, ganito eh, pwede po yun. Napakaganda ng Mr. Moderator. Pero yung salita niya, wala sa Biblia ang senya, categorical yon. As if na buong Biblia, alam niya. Ngayon, kung sinabi niya lang na wala akong nabasang senya sa Biblia, pwede! Pero kung sabihin niya, walang senya sa Biblia, eh, ibig sabihin ng lalos niya ang buong Biblia, alam niya. Parang yun pag sinabi mo, meron naman pala. Gusto ko. Kaya nga kung makikinig lang po, ang mahirap sa atin, hindi po kayo nakikinig sa sinasabi. Pag bumahin ng mga tao, tayong dalawa, ang sinasabi ko yung sign language, wala yung lingwahe ng senya. Nung sabihin mo ba, sign language o senya? Di ba sinabi mo kanina sign language, kaya nga doon ako Sabi ko yung ka nagpapaliwanag. Hindi, Sabi mo, i-roll back natin ang case. Sabi mo, walang senya sa Biblia. Sabi mo. Gusto mo i-roll back natin ang case? Gusto mo i-roll back natin ang case? Sandali lang po. Si Mr. Soriano patuloy na nagtatanong sa akin, pero yung time naman nakaputo. Hindi! Dapat lang na, dapat lang ano, patayin ko. Eh, sumasagot akong patanong eh. Hindi kasi, nagpapaliwanag din ako, kaya dapat, kaya ko muna. Ngayon, pag ready na lahat, go tayo. Oh. Hindi na ba ako, Mr. Moderator? Ganun na lang ako. Kasi ang alam ko, pag siya may meaning, ano? May meaning, kasi mag-director ako, kaya alam din naman ako, no? Ang sinabi ko kanya, hindi man magsalita, may meaning. So, pero masalit naman yung sabing, biyalo ko mga tao, pwede natin sabihin, nagkamali ka ng ano mo, ng salita mo. Kaya kaya mo ba na nagkamali kayo kung sakaling may mabasang ako yung sa inyo sa Biblia? Sagot ako. Ako, naparito kami. Kailan lang kung doktrina pag-usapan, hindi ako magkakamali. Pagdating sa doktrina namin. Ayaw, kung ang tatanungin sa akin, sign language, wala po sa Biblia. May senyas eh, may mababasa ka talaga dyan siya, mga senyas eh. Sinagot ako, pagpatakboy nyo na. Hindi ka natatakbo. Yung Soriano, medyo, kaya mo ang oras yung ibayin yung mga tanong kung pwede o. Ayaw mo naman ganyan eh. Pagkaho lahat ng gusto niya, Mr. Moderator, gusto Ako din natin. ako na lang po, pagtingnan nyo kung pwede ko. Sige po. Ayan, internet, para makadali ako. Submit your honor. Alam niyo, ganito. Sabi niya kasi kanina yung senyas wala sa Biblia, kaya ako inulsig dun eh. Lilipat ako ng tanong dahil sa moderator. Sabi niya, sino ba ang babasa ng Biblia? Mga miyembro ng iglesia. Pag hindi miyembro ng iglesia, hindi dapat bumasa ng Biblia. Sabi niya, inuulit mo bang aminin ngayon niya kapatid? Oh, ito sagot po. Ang sulat po ng mga apostol,
referido sa mga sumasampalataya, hindi para sa hindi sumasampalataya. Ayon, kapagkatwid, noong bang panahon na isinulat ito ng mga apostol, sumasampalataya ka na ba o hindi pa? Nung isulat ko ng mga apostol, hindi pa ako tao noon. O, hindi ka ba sumasampalataya? Hindi pa ako tao noon. Hindi ka ba sumasampalataya? Hindi pa nga ako tao. Paano ko Ayan, sumasampalataya? kapit, kung hindi ka ba sumasampalataya, ba't binabasa mo ngayon? Membro na ako ng Katoliko, ng Iglesia, kinalitan ko. Ano yan? Membro na ako. Yan ang fallacy. Ulitin ko ang tanong. Ulitin ko ang tanong. Sabi mo, ang sulat sa Biblia isinulat para sa miyembro ng iglesia. Therefore, may miyembro na ang iglesia noon at sila dahil ng pagkakasulat. Yung hindi pa miyembro, hindi kasali. Natural. Natural. Miyembro ka na ba noon o hindi pa? Ako po, kaya ako bumasa ng Biblia dahil miyembro na ako ng Iglesia na ipinatag ni Kristo na nanggaling sa Jerusalem. Hindi na tanong Hindi ko pa na naiintindihan. Hindi na tanong ko. Hindi, naiintindihan ko. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa sinabi mo eh. Kaya nga kinocross-examine kita eh. Sabi mo, sumulat si Juan para sa mga miyembro ng iglesia. Ang hindi miyembro ng iglesia, hindi pwedeng magbasa dahil hindi rin lang maiintindihan yung nasabi mo. Ang tanong ko nga sa'yo, kayo ba lahat ng St. Peter's Men's Society, nung isulat yun, miyembro na ba kayo? Yung isulat ko, hindi pa kami Oh, tao. may karapatan ka bang bumasa o wala? Meron, dahil miyembro na kami ng Iglesia, sabi namin sinaba. Nung bang basahin mo, miyembro ka na ng iglesia o hindi ka? Miyembro. Nung bang yung papay bumasa, miyembro na ng iglesia? Miyembro. Paano naging miyembro ang papa? Eh, kumalili, ha? Sa mga apostol. Ano, no? Kumalili, ang mga Humalili papa. o inihalili? Kumalili, sila kumalili. Oh, salamat. Tinatanggap mo sila humalili. Hindi nila inihalili, ha? Gusto mo ka tanong humalili? Kung mabasa ko. Susunod na tanong ko, kung mabasa ko na hindi para sa miyembro lang ng iglesia ang Biblia, tatanggapin mo, mangita. Okay, eto sa po. Ang Biblia po, ang babasa, miyembro. Pero ang kaligtasan, para sa Biblia, para sa lahat ng tao. Ang tanong ko nga sa'yo, hindi mo tanong ko ito Hindi na sa question. Hindi na sa question. Ayaw mo pa no, Mr. Soriano, yung tanong mo, pinayong mo Hindi na yun ang tanong ko eh. Hindi yun ang tanong ko eh. Sabi mo, Okay, ano? Pakiulit mo yung tanong nyo. Sandali lang, hindi tumatakbo or... hindi nagsasalita yung moderation, kaya ina. Pagkaano siya nung tawa ko, parang ganun sa... Sandali lang, no? Alam po ninyo, kanina, maliwanag po na ang oras ko nung ako'y nagtatanong. Kung tatahimik lang kayo, magiging maganda pag-uusap namin. Kung tatahimik lang kayo, ayaw, at sana, ito hindi tumatakbo, no? Sana, makikita naman ninyo, pagkatapos lang na nitong usapan namin ni Ginoong Soriano, kami naman ang iimbita sa kanya sa St. Peter. Makikita niyo kung paano namin dalangin si Ginoong Soriano kapag nagsasalita. Wala namang hindi gumagalang sa'yo, pero for your information, ang ating Catholic visitors dito is 480. Dito, puro Katoliko yan eh, karamihan dyan eh. Ang member namin nasa baba na nga eh, gusto mong bumaba. Ang members nandun, mga assistant ko na nandito. Bakit ko inaawa ng mga ano? Tanungin mo sa kanila, hindi sila Catholic ko. Bakit ka? Hindi ko ako hindi lang siguro naliliwanagan sa paliwanag mo kaya ko. Alam po ninyo, kung talagang Katoliko po kayo, yung pong hindi tumaas, wala pang 1% yung po ang Katoliko. Hindi po kayo ng asa ng Katoliko. Paano yun? May mga ribo. Ngayon, iwan na natin dyan. Anyway, kung pwede naman eh. Okay na, kung magkakasimula kayo, magkakaroon daw siya, ano rin na. O magtanong na lang po kayo, Ginoong Soriano. Ito, susunod ko. Kapatid, kung mabasa ko ba sa Biblia
na ang Biblia ay hindi lamang para sa mga miyembro ng iglesia. Tatanggapin mo, mali yung sinabi mo. Ang maliwanag naman ang sagot ko. Ang babasa, mali ang tanong is, ang posisyon ko, ang pagbasa ng Biblia para sa miyembro. Pero ang mensahe ng Biblia para sa lahat. Kung mabasa ko na kahit hindi miyembro, ay pahintulot ang Diyos bumasa ng Biblia. O, matatapayag ka na ikaw ay nagkamali. Pero hindi. Pero hindi sa interpretasyon. Kasi kapatid, Hindi pwedeng magpaliwanag, hindi sa paliwanag. Basahin mo, walang paliwanag. Hindi paliwanag, basa ang pinag-uusapan. Magbasa. Huwag mong lalong pa-intricating eh. Sinagugulo mo na. Ang tanong ko mali simple. Sabi mo, ang baba. Kasi kailangan pa na talaga tayo 100% alam natin at tama yung sinasabi natin. So, pagka nagkaroon ng cross examination, 100% kaya natin sagutin ang oo o hindi. Kailangan mo. Gusto ko. Magayon kayo manok, pwede kayo magtanong dyan, ganun din. Kailangan 100% tama. Alam po ninyo, ang katanungan simple. Simple sagot ko eh. Ang babasa ng Biblia, miyembro ng iglesia, nang nagkakaintindihan kami na ang magbibigay ng interpretasyon, yung miyembro. Kanina pa kami nagtatalo dun eh. Okay na yan. Okay na, pero para sa lahat. Ito usapan. Ang tanong ko maliwanag. Sabi mo ang babasa miyembro. Kung mabasa ko, kahit hindi miyembro, pinababasa ng Diyos, tatanggapin mo mali ka. Pero hindi magbibigay ng interpretasyon. Babasa nga eh. Tama po ang tanong. Tama ang tanong. Sagot ko naman, maliwanag eh. Kung babasa lang, walang problema. Ang pagbibigay ng interpretasyon, ang hindi pwede. Bakit sinabi mo kanina na ang babasa ay hindi miyembro eh hindi pwede? Magbibigay ng interpretasyon. Walang interpretation na ginagawa. Gusto mo i-roll natin ng text? I-roll natin ng text. Gusto mo kaibigan? Ay, sinabi mo Ako ang kanina. nagsasalita. Ito. Ako ang may karapatan ng paliwanag. Ako ang may karapatan. Patayin mo na. Ganun ba? Patayin mo na. Patayin ba? Patayin mo na. Patayin. Kasi, sila tayo yung oras na yun na tinatanong ng isa. Kailangan mo sagot yun. Oo. Kasi ganito, pag nagsalita kang aso, kailangan sigurado kang aso yung sinasabi mo. Hindi ba pwedeng pusa? Kaya tinatanong ka, sagutin mo rin. Kanina pa ako sumasagot. Yes or no na lang. Ang pagbabasa ng Biblia, ito po, ulitin ko, babasahin ng membro ng iglesia at ang magpapaliwanag, membro ng iglesia. Ngayon, kung ang tagalabas, pwede bumasa, pero walang karapatan magpaliwanag. Tama ka, Suren. Binabawi mo na yung sinabi mo. Wala akong binabawi! Wala! Hindi patapos ang tanong ko. Binabawi mo. Huwag mo akong gulong. Binabawi mo na yung sinabi mo kanina. Wala akong binabawi! Hindi dapat bumasa. Wala akong binabawi! Wala akong binabawi! Kahit nagbalik, ako magpapaliwanag, posisyon ko yan. Ito, ganito ho. Ito, no, kayo, mga witness kayo sa usapan na to. Sayang ba kayo na ang date i-roll back? Oh, sayang kayo. Kahit sa i-roll back, ganun at ganun, isasagot ko. Walang problema. Walang pag-asa. Anong problema dyan? Ako magpapaliwanag ang pag-asa. Lagyan natin yung roll back. Ako na mag-roll back. Sige, para mag-time consuming. Excuse me, tanong. Ha? 10 minutes na. Time is up na po. Kasi mo na ngayon, ako na. Kaya ako ngayon magpapaliwanag. Kayo po, yan po magpapaliwanag. Brother Eric Soriano naman po magpapaliwanag. 20 minutes, oh. Check ko po yun, oh. Para sandali lang po. Ipinakita sa tao. Bingo. D-I-N-G-O. Teka muna po, ha? Correct me if I'm wrong and I'm getting corrected, ha? See? Kung hindi ako tutol na may sumigaw o may pumalakpak, hindi ko kayo aawayin, kalayaan din yun.
Kasi it is the power of the speaker that makes the public be attentive. You know, ang alam ko sa public speaking. When you are saying something that is interesting, even your enemies will keep quiet. You know, alam ko. Ngayon, hindi ko lang alam kung saan kinuha ni Ginoong Garza ang kahulugan ng college ay samahan. I doubt. I am not an authority in the English language, but I highly doubt that the meaning of college is samahan. Ang alam ko, ang college, lalubhasaan, pamantasan, hindi samahan. Dahil kung samahan, ang iglesia po'y samahan din. Hindi college din ba iglesia? Ha? Yung kooperatiba, samahan yun. College ba yun? Kooperatiba nga yun eh. Parang ganito. Maraming kapitan na pulis, pero hindi lahat ng pulis kapitan. Ha? Lahat ay pulis, pero hindi lahat ay kapitan. May samahan na tinatawag na kooperatiba, may samahang religyosa, may samahang aggregate, merong samahang non-stock, merong samahan na corporation sola or corporation soul or corporation in unipersonal. Merong samahan na religyosa, merong non-religious organization na security selected commission. Ewan ko kung saan niya kinuha ang dictionary ng kahulugan ng college ay samahan. Kasi hinahanap ko sa Biblia, asan yung College of the Apostles? Ang alam ko, College of Cardinal sa Roma. Pero, College of the Apostles, wala yun. Ngayon, patawagin na natin siya rin sa panliligaw niya sa atin. Tiyak na panliligaw yun eh. Ayaw niya sa Biblia. Tapos, pag dinala pala sa missionary, manliligaw din siya. Ano ipagtitiwala niyo sa ganitong klaseng mga tao? Ha? Isipin nyo, you are representing a host of so many luminaries in the Philippines. You are representing the 98% of the Senate. The fate of 98% of the Senate. 98% of the House of Representatives, members ninyo. Tapos magpapaliwanag ka na hindi ka ba nahihiya sa luminaries mo? Na yung kahulugan ng college ay samahan. Dahil hinahanap ko sa'yo sa Biblia, hindi mo maipakita, dinaan mo sa papilipit, yun ang fallacy. Very, very sure na yun ay fallacy. Hindi mo lahat ng samahan ay kolehiyo. At alam nyo ba, pwedeng may kolehiyo, pag walang nag-enroll, kolehiyo pa rin. Halimbawa, College of Medicine, walang nag-enroll. Nawala na ba ang College of Medicine? Remember that a house is not a home. Ngayon, sinusunda ko lang siya, ayaw niya ng business. Sa dictionary ko pumunta. Ang sinabi niya kanina, tinanong niya ako, alam mo ba kung sino nagsasag ng Iglesia Katolika? Kilala mo ba? Hindi. O paano ko makikilala? Hindi pa ako tao noon nung itatag mo ang Iglesia Katolika. Hindi pa ako tao noon. Ha? Ang totoo, yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na nabuo lang noong 1870. Yun lang lumitaw yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. La Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, 1870 lang pinomulgate yun. Bago yun, hindi ganda ng tawag sa kanila. Ewan ko kung alam niya yun. Ako alam ko dahil meron ako nitong Catholic Encyclopedia. Ha? Ngayon, sasabihin niya na kilala ko na ba? Paano ko makikilala ka? Hindi ko na nakausap yung So, tinanong niya man sa akin, saan, kanino ka nakinig? Sabi ko kay Jesus. Yung sabihin ko sa kanya, kanino ko nakinig, sabi ko kay Jesus, sabi niya, paano mo narinig si Jesus? Tao ka naman noon? Katutunayan ko sa Biblia, kahit ngayon, pwede niyong pakinggan si Jesus. Pakinggan niyo. Kay Jesus. Ayon kay Jesus. Asa, hit-hit isa-is ng 1. Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito.
This is the first century Christian church. Yun ang kulungan eh. Pero meron pa isa akong mga tupa, wala pa rito, hindi pa rito. Hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Kaninuhong tinig ang hindi nila. At sila'y magiging isang kawang at magkakaroon ng isang pastor. Ilan ho ang pastor ng Kristiyano? Ilan ho? Ilan ho, sabi ni Kristo? Isa. Ang kanilang pangunahing pastor ay isa. Yung pastor na yun ang pakikinggan nila. Ha? Kahit nung wala pa sa kulungan. Eh kung sasabihin mo, kailangan personal kong marinig si Kristo para marinig ko. Lalabas, hindi magiging totoo ang sinabi ni Kristo na yung iba pa dyan tupang wala sa kulungan. Yung sabihin niya ito year palagay mo na, year 33. Pumalik siya sa langit year 33 AD. Eh nung mangaral si Apostol Pablo, year 65 AD. O narinig ba ng mga tao na yun ang tinig ni Kristo personal? Hindi. Pero sila'y naging katuparan ng hula ni Kristo na meron pa akong mga tupa, wala pa rito. Isa rin si Pablo. Ha? At yung mga pinangaralan ni Pablo sa Corinto, sa Galacia, sa Efeso, mga Gentile nation yan, hindi Israel. Yan ngayon, nakarinig ng tinig ni Kristo. Sabi ni Kristo kasi, diringgin nila aking tinig, sila'y magiging isang kawan. Napasok ba sa kawan ang mga taga-Efeso? Hindi. Napasok ba ang mga taga-Galacia? Hindi. Napasok. Sino napakinggan? Kristo, tinig ni Kristo. Eh, asan yung tinig ni Kristo? Asa. Pakinggan niyo kung asa. Siya kailangan para marinig na tinig ni Kristo, presente si Kristo. Hindi ganon. Ito ang tinig niya. Sa inyo, o mga lalaki, ako'y tumatawag. At ang aking tinig ay nasa mga anak na lalaki ng mga tao. Saan ho inilalagay ng Diyos yung kanyang tinig? My tinig is in the sons of men. Kaya may kinakasangkapan ng Diyos para yung tinig ni Jesus makarating sa atin. Ha? Eh kaya nga sila, ganun ang paniwala nila. Tinuruan daw ng ni Kristo, tinuruan Apostol, tinuruan ng Papa, tinuruan ng Pan, tinuruan sila. Ba, pagkapala sa kanila ang katwiran, pag pwede sa kanilang makarinig, kahit sa kaduluduluhan, pagka sa amin hindi pwede. Kailangan pala para marinig ko tinig ni Kristo, personal akong nandun kay Kristo. Mali! Pwede kang makarinig. Ang totoo, kahit senyasan lang ako ni Kristo, papayag ako eh. Siya sabi niya, wala raw senya sa Biblia. Wala senyas, ha? Ano ba yung kahulugan ng salita senyas? Ano yung senyas? Tagalog o Kastila? Kastila yun. Ano sa Tagalog yun? Ha? Oh, babasa tayo ng senya sa Biblia. Tingnan nyo ha, yan ang kahirapan nung hindi Biblia binabasa. Ayaw makinig sa Diyos eh. Mas gusto istorya eh. O, pakinggan nyo ha. Sa unang beses ni Lucas, babasa tayo ng ganito. At nang lumabas siya, ito iti nangyari kay Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista at saka yung nanay niya na si Elizabeth. Nung si Juan Bautista ipapanganak si Zacarias, napipi si Juan Bautista, napipi. O si Zacarias, napipi si Zacarias, yung tatay ni Juan Bautista. Ano nangyari? At nang lumabas siya, at hindi siya makapagsalita sa kanila at hinagap nila na siya'y makakita ng isang tangitayin sa templo at siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at nanatiling pipi. Oh, may hudyat ba sa Biblia? Last 10 minutes. Ito po. 10 minutes pa po. Parang ang bilis na yun. O ngayon, meron po senya sa Biblia, doon lang makikita nyo, hindi siya otoridad eh. Although he is claiming to be an authority,
yung kanyang mga sinasabi disprove and belies his claim that he is an authority. If you are an authority, all that you are telling the people that are listening to you must be true. It must be sanctioned by the prime authority, which is the Bible. Sinasabi niya, wala-wala sa Biblia. Matututo si Mr. Garza ngayon. Yan, matututo siya. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, naniniwala ako marami nang natutunan si Mr. Garza. Pero ako namumulot sa kanya. Kasi yung sinasabi ko, hindi galing sa kanya, itinutuwid ko lang siya. O ngayon, ito pa sabi, ang pagbabasa raw, kaya nilalagay ko, pero pati mo, ang pagbabasa ay para sa mga miyembro ng iglesia. Pero pag hindi miyembro ng iglesia, walang karapatang magbasa. Yan, sabi niya. Ngayon, inasabi niya ngayon to, ibig niya lang sabihin yung mag-interpretasyon. Pagbabasa yung binasa ko Sabi sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig at ang tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon. Tatlo naman po yun bumabasa, nakikinig at tumutupad. Alam niyo ang pagbasa, mga kapatid, hindi naman pagbasa ang ibig sabihin gagamitan mata nakakabasa ang kamay. Ngayon ho, may Braille Bible. Yung mga bulag, sinakapat, binabasa sa pamagitan ng kamay. So pala, pag pagbasa, ibig niya sabihin mata. Paano rin kayong bulag? Paano yung narin? Yung narin, di ba nakapata? Di nakinig. Yung bulag, di mo kumapa. O di ba? Mapala daw hindi. Pag tinupag. Yan ang ginasabi ko sa kanya. Kaya tinututulan niyang pilis yan dahil alam niya ang napuntukan ko meron Ngayon, sabi niya, lahat ng paliwanag ni Soriano, puro fallacy. Isipin mo, sabihin mo lahat ng pinaliwanag ko, puro fallacy. Nung basahin ko bang nung 217 AD ang Papa si Calixto. Fallacy ba no? Fallacy ba no? Nung sabihin ko ba, kapatid ng Garza, fallacy rin ba yun? So sabihin mo, lahat na sinasabi ko fallacy? Hindi, pati ikaw fallacy na rin, ginasabi ko pangalan. Matatanggap mo, fallacy ka. Pero, ang fallacy ito, yung sabihin mo na walang karapatang bumasa ang ibang mga tao na hindi miyembro ng iglesia, ang tanong ko sa'yo, yung bang eskribas at pariseo, yun ba miyembro ng iglesia sa panahon ni Kristo? Miyembro ba yun ng iglesia? O kayo nasubagot, marunong din kayo. Kalaban nga ni Kristo yun Nagbabasa ba yun ng Biblia? Pakinggan yun, sabi ni Kristo sa mga sa 5 ng Juan, ganito ating marubasa sa 5:39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ano sabi? Saliksikin ng wika ninyo ang mga kasulatan. Kanino sinabi ni Kristo? Sa miyembro ba lang ng iglesia sinabi yan? Yun ang fallacy. Basahin natin sa Catholic Bible kung talagang ganun nga. Sa isang talata ng Catholic Bible, paborito ko itong Catholic Bible na ito pag ang kausap ko yung taga-St. Peter's Men's Society. Sabi nito sa 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang masusumpungan ninyo roon ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ang sabi ni Kristo, pinagbawalan niya bang bumasa yung mga tao? Ha? Meron ka ba mga kabasa? Hoy, bawal yung basahin ito. Sabi ng Diyos, para kanino ang Biblia? Para sa miyembro ng iglesia? Pakinggan nyo sa isang talata. Kung para kanino ang Biblia? Ito'y isusulat ukol sa lahing susunod. Para kanino?
Susunod, nandun na, wala pa. Miyembro na o hindi pa? Ulitin ko, ito'y isusulat para sa lahing susunod at ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. No? Salata? Last 5 minutes. Last 5 minutes. Salamat po. Sana tanongin nyo in a polite manner. Sana in a polite manner. Hindi tanong ng parang kaaway naman. Polite manner. Polite manner. 102 ng awit. 102 verse 18 of the book of Psalms. Ang sabi ng Biblia, ito'y susulat para sa lahing susunod. Miyembro lang, hindi pa. Hindi pa. Susunod pa lang, wala pa nga eh. Ano pa ang katunayan na hindi para sa miyembro lang ng iglesia ang pagbabasa ng Biblia? Basa, pakinggan nyo kung saan. Sa Malakias Press, ganito ating mababasa. Nang magkagayon, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Para kanino pa po ang Biblia? Para sa kanilang natatakot sa Panginoon at gumugunita sa kanyang pangalan. Yung bang natatakot sa Diyos, will it mean necessarily na miyembro na agad ng iglesia yung natatakot sa Diyos? Ganun ba kahulugan? Pakinggan niyo ang isang talata. Si Cornelio po ay isang gentil na natatakot sa Diyos, pero hindi pa miyembro ng iglesia. Pakinggan niyo. Tumisor. May isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakotin sa Diyos. Miyembro na ba ng iglesia ito? It doesn't necessarily mean na pagka hindi ka miyembro ng iglesia, wala kang takot sa Diyos. Merong takot sa Diyos. At para nga sa mga yun, isinulat at para maging miyembro ng iglesia. Anong iglesia? Hindi iglesia katolika. Yung tunay na iglesia ang nasa Biblia. Yun. Pero sasabihin mo, ay yung tunay. Bakit kay Soriano ka, hindi mo pa tinitindigan yung iyong iglesia? Yung panguna, marunong ka pa sa akin. Ha? May isa pa akong tindig. Mami ako pati tindigan mo. Pinakikita ko mo na mali ang paninindigan mo. Marami ka sinasabing mali. Alam mo, ganito, kung baga sa nagtatayo ng bahay, ganito kailangan bago ka magtayo. May mga bato dyan, mga siit, may mga tuloy. Aalisin mo muna para maitayo mo ng maayos yung bahay. So, kasi tayo ka ng tayo, mo, wala sa lugar rin na itayo mo. Hindi mo ka nakakapag-establish ng authority mo. Your mistake belies your authority na sinasabi. Na marami ka na sinabi, mali, wala ka rin na. Sasabihin mo, miyembro lang ang babasa mo. Isinulat ang Biblia para sa natatakot sa Diyos at may mga natatakot kahit wala pa sa iglesia. At ang layon hindi ka pagbibintangan ng may hawak ng kontrol. Talagang gano'n. At ang layunin, kaya sinasulat ng Diyos ang Biblia para ang tao makakilala sa kanyang katotohanan. Yan po ang ating dapat maintindihan. Ngayon, kung kailangan ang tao'y maanig sa iglesia, masangkap sa tunay na iglesia, tunay, ang pinag-uusapan natin, tunay. Kung tunay, yun ang katotohanan, tama mo ba o hindi? Aling iglesia yun? Ilang minuto to? Aling iglesia, yung tunay na dapat aliban ng tao. Saan mo babasahin yung tunay? Sa kasaysayan o sa Biblia? Biblia, hindi pwede sa kasaysayan. There are periods of history when there is no recorded history. Tinatanggap nyo? There are periods of history when there are no recorded history. During the dark ages of the humankind, ano ang recorded history pakikita mo sa akin? Sino magpapatunay na mula nung panahon ni Kristo hanggang sa panahon ng sunod-sunod ng Papa? Sila man hindi nila kaya patunayan sapagkat sasabitan ng mga Papa nila na lumilitaw na mga antikristo, inaamin nila, tawag nila antipost. Paano? Ay, Bishop, salamat po.
Brother Renny Soriano, para sa kapakanan po ng ano po ba ibig sabihin ng salitang policy? Pakitagalan nyo nga po para... Policy po, kakasinungalingan. Yun. Oh, yan ha. Spelling yun, F-A-L-A-C-Y. Tama. Tama na nga. Oo nga, Ellen. Oh, dito naman po tayo sa side ni Mr. Flo. Mr. Garza, meron po kayong 10 minuto para magtanong. Dali lang po, dali lang oras. Eka, kung ako magkasalita, papatayin ng papatayin ng oras. Okay, pwede na po. Ano na po, pakikita ko muna po na ito. Ito po. Ito po. Oh. Okay, go. Ginoong Soriano, Emily. Sinabi niyo kanina na ang mga presyo ay nagbabasa ng Biblia. Tinatanggap po ba ninyo? Oo. Nung po bang kapanahunan ni Kristo na ang mga pareseo, yung po bang tinutukoy nyo, yun ang mga nagbabasa? Oh. Meron na po bang Biblia nun? Yun. Paabot po na inyong kaalaman. Meron na po bang Biblia na hinahawakan yung bagong tipan? Wala pa, di pa nakasulat ang bagong tipan noon. Pero may Biblia na noon. Tinatanggap po ba ninyo, Ginoong Soriano, nang ibig sabihin ng Biblia, sama-samang mga aklat na binuo sa lumat bagong tipan? Ito ang sagot ko, galing yan sa salitang Biblios, singular, which means a book. Kaya pagka nagkadalawa, Biblia na yon. Okay. Yung yung limang aklat ni Moises, 5 yon, Pentateuch, Biblia na yon. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, yung po bang Biblia nang ibig sabihin, bago at lugang tipan pag pinagsama Biblia? Doesn't necessary Biblia na kailangan may bagong tipan para matawag na Biblia. Nung panahon na yon, ang nakabuo pa lang yung Old Testament book. Di wala pang, hindi pa Biblia. Biblia, no? Kaya nga, Biblios eh. Biblios. Biblion. Singular. Pag naging dalawa, Biblia. Kung mabasa ko pa sa inyo, sa aklat ng kasaysayan, stop quiet. Ikaw. Natakot po ako sa kuleyon. Kaya yung oras ko, Okay, pwede na magtanong. Tahimik na, pwede na. O sige, tanong na. Ginoong Soriano, kung mabasa ko ba sa inyo sa aklat ng kasaysayan na ang ibig sabihin ng Biblia, bago at lumang tipan na pinagsama, aaminin ba ninyo? Nagsama din kayo. Kung ang babasahin mo aklat, sinulat ng authority o mga apostol. Payag ako. Okay, kung sinabi ninyo, okay, Kung tama. sinulat lang ng kung sino-sino, hindi ako payag. Okay, nasagot nyo na. Dahil sinabi ninyo, kapag Biblia, sa loob ng Biblia, papayag kayo. Meron po ba kayo mababasa na salitang Biblia sa loob ng Biblia? Biblios meron. Yung isa, nababasa ko. Hindi pa totoo yung salitang Biblios, hindi yung lumang bagong tipan ang ibig sabihin. Hindi. Yung salitang Biblios, ang kahulugan, libro. Aklat. Hindi proper name yun. Okay. Common na. Sa pagsasabi po ninyo, maliwanag na ang Biblios ang ibig sabihin, yung tinatag na mga aklat. Hindi pa totoo. Hindi mga aklat. Isa nga lang, Biblios eh. Okay, dalawa na Biblia na. Okay. Then sinabi ninyo, yung ang ibig sabihin ng Biblios, mga aklat. Isang aklat. Compose yourself. Wala ka sa sarili kapatid. Hindi mo nakukuha yung ibig sabihin. Ang sabi ko, Biblios isa. Pag naging dalawa, Biblia na. Dahil plural na.
Hindi nyo na iintindihan ang katanungan. Tayo muna. Kasi ang nagtatanong. Silence ako. Okay, pwede na yung magtanong. Kaya mo alas 7, baka abutin tayo ng ulan. Walang alisan. Kahit mabasa. Nagsabi ng Panginoon. Diba? Bilang baraw. Nagsabi ng Panginoon. Amen! Amang tayo ng fitness dito, walang alisan. Okay, set mo na. Okay, set. Kanina, sa unang tanong ko, Ginoong Soriano, hindi mo naiintindihan eh. Dadahan-dahanin ko. Tinanong ko kayo kanina, nung bang panahon ni Kristo, meron na po bang Biblia? Sabi nyo, meron na. Meron na. Nung sabihin ni Kristo, nung panahon ni Kristo, meron ng Biblia na ang sabi ninyo, Biblia plural, Biblia singular. Paano nyo nasabi ngayon na merong Biblia? Singular pala nung panahon ni Kristo. Walang ka lang sa... Gusto nyo roll back natin? Roll back! Ito ang sabi ko. Nagbabago na. Hindi ako nagbabago. Sabi ko, may mababasa ako Biblio, isa. Pero, pag naging dalawa, Biblia na yun. Kaya nga sabi Ito wala pang Biblia. Meron ng 5 aklat ni Moises, Pentateuco eh. Biblia nga yun eh. Di ba Biblia yun? 5 aklat? Sinagot tayo ng tanong yun, Biblios. Sinagot ako, matalaga na ko, narinig ko, Biblios. Okay. Sinabi nyo, binasa nyo kanina, yung saliksikin ninyo ang kasulatan. Saliksikin ang kasulatan. Nung bang sabihin ni Kristo na magbasa sa saliksikin, meron na po bang bagong tipanon? Hindi pa pinapasaliksik yung mga Old Testament book. Ito yung sasaliksik, membro nung dinatnan ni Kristong pananampalataya. Miyembro ng binataling. Hindi, di Kristong pananampalataya. Gribas at Pariseo yung Nandun sila, nung iglesia nila. na Nung tinatawag na tinatnan ni Kristo iglesia, alam po ba nilo kung anong iglesia si Kristo? Nung anong reliyon si Kristo nung dumating siya? hindi naman religion si Kristo eh. Kung anong reliyon si Kristo? Ayun, meron si Kristo. Nung si Kristo ay maliit pa, kasama siya nila ni Jose sa ni Maria sa Judaismo. Di meron na pong Judaismo. Meron. Yan. Di ang magbabasa, yung membro ng Judaismo. Miyembro ng Judaismo. Yan. Di magbabasa. Di, sa madaling salita, ang babasa ng kasulatan, membro din ng Judaismo. Oo, tama. Okay. Di, sumasang-ayon kayo ngayon sa akin na ang magbabasa, membro. Sabi mo kasi kanina, miyembro ng iglesia, Judaismo lang. Oh, membro ng iglesia. Pero hindi, pareho. Kanina, ang pinag-uusapan namin, Consistent, kapatid, consistent eh. Ako consistent naman ako sumagot. kanina, ang pinag-uusapan po natin, ang tungkol sa iglesia. Tumakbo kayo dito sa tinatawag na Judaismo. Sinundan ko kayo. Ginamit niya akong tumakbo sa Judaismo dahil tinatanong mo ako, siyempre sasagot ako. Sabi mo, ano bang religion meron si Kristo? Ikaw ang pinanggaling, ano? Kaya ako sinabi yung Judaismo. Ganito mo ako tumakbo ron, pinatakbo mo ako. Hindi ka punto na yan. Alam po ninyo, kanina, maliwanag po ang katanungan, ang tema ng pinag-uusapan namin. Premise lang, ang usapan po namin, ang magbabasa, membro ng iglesia. Sinundan ko, yung sinabi ni Mr. Soriano, yung mga pariseo, mayroong binabasa. Para pasinungalingan niya, yung sinasabi ko, na ang babasa, miyembro. Kaya sinabi niya, may nagbabasa rin naman daw ng miyembro na nung mga panahon ng ni Kristo, may nagbabasa. Kaya tanong ko nga sa kanya, yung ibang nagbabasa noon, miyembro ng kanilang dinatnang pananampalataya. Sagot niya, oo. Ngayon, palibadong tanong, tinatanggap pala ninyo na ang babasa ng kasulatan, miyembro ng kanilang pananampalataya. Maliwanag yung katanungan na yan eh. Kaya sumagot siya, oo. Nung maipit, ito nagpaliwanag. Maipit. Ito, susunod ka lang pala. Susunod ka tanong. Ba't ka nang iipit ka? Okay. O ito, susunod ka tanong. Ano ka garoto? Susunod ka tanong.
Binanggit ninyo si Cornelio. Ano na? Binanggit ninyo si Cornelio. Na may takot sa Diyos. Nung bang magkaroon siya ng takot sa Diyos, siya ba'y naging Kristiyano? Nung patawag siya nung pangaralan na siya ni Pedro sa Kapitulo 11. Di sa madaling salita, si Cornelio ba nagbabasa? Nagbabasa. Pero, tinatanggap din nyo na meron nagpaliwanag sa kanya. Ayun. Kaya ang ibig sabihin, yung iglesia, ang babasa sa loob ng iglesia, ang magpapaliwanag, otoridad sa loob ng iglesia. O, natural. Eh kayo, sino nagpaliwanag sa inyo otoridad? Ng iglesia? Ang Diyos. Ang Diyos. Kung gusto mo, babasahin ko. Ayun. 1.5 minutes. 1 minute. 1.5. Oh, okay na. Nag-wait na po si Mr. Gasa. Okay. Tapos nag-wait na po siya, nag-wait na. Yun po, salamat po naman ang magpapalaman. Salamat po. Salamat po. Huling tintig nyo na po ito, Mr. Garza. Ulit din sa po. Silencio lang po ang kailangan ni Mr. Garza. Sandali lang po. May bonus 15 seconds to go. Silencio lang po. Oh, ito po ha. Malapit na po. 3, 2, 1, 5. Mga kasama, sana ito pong huling tintig kong ito, mapagbigyan man lang ninyo ako sa aking pagsasalita. Nabigyan nyo ang katahimikan na kung paano kami naging tahimik sa pagsasalita ni Ginoong Soriano. Uulitin ko ulit, sana maging tahimik din ulit kayo. Nagkakaroon ng distraction na marami akong dapat na ipaliwanag, ilipat doon sa sinasabi ni Ginoong Soriano, eh hindi ko po magawa dahil ang ingay po ng mga iba rito. Kaya kung maaari sana, ito uling tindig ko. Bago ko simulan ang aking sasabihin, nais kong liwanagin muli ang tema. Ang tema po ng pinag-uusapan namin ni Ginoong Soriano, patutunayan niya na ang kanyang iglesiang Hello. ito po ang aking huling tindig na kadalawang tindig na ginawa ni Ginoong Soriano kaya hindi po niya napatunayan. Malapa, sinabi niya meron akong huling tindig. Kasi dapat itindig niya na yan eh. Kaya niya sa huling tindig, kaya niya ititindig sa huling tindig para wala na po akong pagkakataon na makapagsalita pa. At para ko niyang nakikita, ang gagawin ni Mr. Soriano sa kanyang huling tindig, puro tuliksa, puro atake sa simbahang Katoliko. Bagay na wala naman akong pagkakataon para sagutin. Mag-imper sana si Mr. Soriano. Sana! Ang ingay. Siyempre, alam po ninyo, sana pag nagsasalita si Ginoong Soriano kung paano naging tahimik kayo, ganun din sana kayo katahimik. Kaya nagsasalita ako, sinasabayan po ninyo kung paano ako makapagpapatuloy. Lumalabas, pag ganyan po ang asal ninyo, pinakikita ninyo, hindi kaya ni Ginoong Soriano na tindigan ang tema aming pinag-usapan. Tahimik! Tahimik na po, ta. Tahimik na po. Tahimik lang po. Sayang ang oras. Tahimik lang. Tahimik lang. Tahimik. Argabyado tayo.
tahimik na lang. Para matuloy. Pakinig ko lang, Mr. Moderator, baka sigit po ako, ano. Huwag niyang atakihin yung nakikinig dahil karamihan diyang Katoliko eh. Huwag niyang atakihin. At huwag niya ibintang na yan yung pala. Wag po natin sabihin na Katoliko. Madali magsalita ng Katoliko eh. Alam po ninyo kung Katoliko to? Eh sigurado makikinig sa akin eh. Bakit hindi nakikinig? Eh, kasama ninyo eh. Marami ng Katoliko, kaya lang hindi member ng CNTV. Hindi ibang Katolik. Merong bukas, merong sarado. Pwede ba nakikiusap ako? Bilang timekeeper. Ha? Sana lang ha? Ako iba ako magalit. Ha? Pati ano ko galit. Pati ano ko galit. Would you please stop quiet? Ha? Anong time? Ha? Give him 20 minutes. Ha? To express himself, ha? Ladies and gentlemen. Ha? Oh, kaya ako nakapag-English, katabi ko si Webster eh. Oh. Ha? Oh, isa na. Akin na. Huwag muna. Tara, sige. Ubusin muna yung hingin nyo. Bakit may nangin na magiging na yun? At maligaya pasok maligong bagong session na lang. Lahat ko, magsisigaw sa rin. Oh, lahat ang nasigaw nyo, gawin nyo na. Eh kung kayo na nagsasalta si Mr. Gastos, okay, nag-iingay. Oh, magkakawali na lang po kayo. Ayaw pa rin wala. Ayaw pa rin tumahimik. Huwag po kayo magre-react. Ganyan lang po rito eh. Eh sa boxing ka, nagsusuntukan. Pag bandang huli, nag-aya ka pa pa eh. Huwag naman sasabihin sila ulo nung maingay. Huwag naman sabihin sila ulo. Pangit yun. Pangit yun. Eh, palagay ko ron, Mr. Soriano, hindi naman sinasabi sila ulo ron eh. Meron nung silang usapin doon, may nagsabi nung sila ulo. Oo nga eh. Ano? Tutuloy mo muna Linda, hindi na? Okay, himig na kayo! Okay, ready na, bubuksan na yung orisal mo! Eh, oh. Kasayin po yung baterya, oh. Mahal po yung baterya na to, imported po ito. 250,000. Oh, talagang hinihanda po ito, tagupasin ni Mr. Soriano at Mr. Garza. Ako po, nakita niyo po ako, oh. Ngayon lang po ako nakita. So, I'm Peter. Baklas. Yung putong kurbata ko. Oh, magsiyano na po kayo, magsinay na po kayo. Pinakausap mo kayo ni Mr. Garza. Bakit nang ingay nyo? Magpapaliwanag nga naman siya. Sasabi, para tayong chick. Para tayong chick. Wow, chick dito, hey, chick dito. Babae. Okay na, tahimik mo kayo! Yun ang transcriber natin, katulad mo to. Kaya, pero ang daban dito. Yung audience dito, saka dito, tumahimik na kayo para matapos na to. Ang moderator po, patuloy ko rin. Ang moderator, wala pang ginasasabihan eh. Ano pa ako? Sige pa. Pwede na. Makasumbabay kayo ha. Oh. Oh, kita ang orasan. Sandali lang po. Para magsitahimik sila. Ayan. Magsitahimik kayo. Magsitahimik kayo. Tumatakbo. Tumatakbo na. Dapat magsalita nga ako sa'yo. Magsitahimik kayo. Sa pangyarihan, by blessed of the power vested on me. Magsitahimik kayo. Magsitahimik kayo. Oh, tumahimik na po. Pwede po ba ako magsalita? Okay.
Sa pakiusap ko sa inyo, mapagbigyan niyo lang ako. Kahit na 20 minutos na lang to, hulintindi ko na lang to. Sa 20 minutos na ititindig ko, kung magtitiis lang po kayo, napagbigyan niyo na po kami kung kami tinatanggap ninyong bisita. Kaya sa tindig ko pong ito, kanina ko pa pinakikita ang temang aking pinirmahan o ng mga na pagkasunduan ng magkabilang panig. Sa panig ko po, bilang Katoliko, uulitin ko ang tema. Patutunayan ko ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ito ang Iglesia itinatag ni Kristo. Sino po ang magpapatunay niyan? Ipinakita ko kanina, kasaysayan. Siya na rin ang nagsabi ng Iglesia itinatag ni Kristo, Dalisay. Ito ay susubaybayan ng Diyos. Ito'y pangangalagaan ng Diyos, hindi kailanman pababayaan. Kaya po nung binasa niya kanina na merong pumasok, natural po yun, may papasok na masama. Kaya yung unang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, pinasukan ng iba't ibang pananampalataya. Kaya nung unang panahon nagkaroon ng tinatawag na persecution, pinapatay ang lahat ng Kristiyano. At ang uri ng kamatayan nung panahon na yun ng mga Kristiyano, tatlong uri. Una, yung pinatawag na ipako sa krus. Ikalawa, sinusunog. At ang ikatlo'y pinapakain sa leon. Yan po ang tatlong uri ng kamatayan na dinanas ng mga unang Kristiyano. Sino po ang gumagawa niyan? Mga sundalong Romano na mga Pagano. Hindi po mga Kristiyano. Kaya kung mapapansin po ninyo sa Vatican City, na maraming mga Kristiyanong nakalibing doon, na yun ang mga martir, yung mga nakalibing doon, inaalala na itong mga taong nakalibing dito, ito yung mga unang Kristiyano na naging martir. Sino po ang may hawak ng Vatican? Ang Katoliko. Kung kalaban ng Katoliko, hindi pa hihintulutan ng Katoliko na ilibing ang mga unang Kristiyanong namatay doon. Bakit po pinahintulutan ng Katoliko? Sapagkat ang Katoliko, yung po ang mga unang Kristiyano na pinatay. Ngayon sinabi niya, lumabas lang ang pangalang Kristiyano nung panahon ng konsilyo. Tama po na lumabas sa konsilyo yung pangalang Katoliko, pero hindi nga naunawaan sa kasaysayan, meron pong mga obispo na nagpulong-pulong. Yung mga obispong mga nagpulong-pulong, membro po ng iglesyang itinatag ni Kristo, na noong mga panahon na yun, maraming mga ibang pananampalataya na nagsasabi na sinadawaan niya ang tunay. Kaya ang sabi ng simbahan, makikilala ang iglesia, una, ito'y banal. Ikalawa, ito'y laganap sa buong sanlibutan. Yan po ang palatandaan. Ikatlo, mga turot aral ni Kristo sa apostol, tatawaging apostolika. At sa panahon po natin ngayon, makikilala ang pamamahalay nasa Roma. Kaya, ang iglesia itinatag ni Kristo, tatawaging Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nang ibig sabihin, ang iglesia kalipunan ng mga taong sumasampalataya kay Kristo. Naganap Katolika, Apostolika, turot aral ni Kristo sa apostol, at ang pamamahala nalipat mula sa Jerusalem na ilipat sa Roma. Kaya tinawag Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung ang pamamahala ay malilipat sa Pilipinas, tatawagin din Iglesia Katolika Apostolika Pilipinas. Kaya po, inaasahan ko sa pangalawang tindig ni Ginoong Soriano, ipakikita niya na ang kanyang iglesia kinaaniban, ito ang iglesyang Dalisay na itinatag ni Kristo. Eh ang nangyari, nagbasa lang ng Biblia. Ang binasa, kinopya lang. Kinopya lang. Kung paano yung nabasa niya sa Biblia, kinopya lang. Alam po ninyo, hindi po cover, kinopya parehong-pareho, magiging original. Pwede ang isa sigurado kahit sa kopyahin mo. At tulad nga ng pera lang, maraming humuhuwad, maraming kumukopya ng pera. Kahit na parehong-pareho, kapag hindi inilabas ng original, galing sa pamahalaan, hindi po natin matatawag na tunay. Kahit na ang isang iglesia, parehong-pareho ang nakasulat sa Biblia, pero yung otorisasyon, wala rin po. Katulad ng pagbibinyag, na aatakihin ako mamaya ni Ginoong Soriano. Yung pong pagbibinyag, na kahit na parehong-pareho ang pagbibinyag na ginawa mo, katulad ng apostol,
O itong mga apostol, binibigyan ng matanda. Itong mga apostol, ginagamitan ng tubig. Itong mga apostol, aaralan. Kahit na parehong-pareho. Pero kung ang magbibinyag sa inyo, hindi nabinyagan nung mga nanggaling sa apostol, hindi rin po tunay. Kaya, itong si Ginoong Soriano, paulit-ulit na lang sinasabi, paulit-ulit na ginagawa niya, yung tema niya, na wala namang tinitindigan. Kailangan itindig naman niya. Sana sa pangatlong tindig niya, ipakikita niya yung iglesia kanya kinaaniban. Ito yung iglesyang nasa Jerusalem na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Eh pinalalabas niya yung nagbasa lang. Kaya nga nung tanungin ko siya, yung bang Biblia, saan ang galing? Ang galing sa salitang Biblio. Nang ibig sabihin, sama-samang mga aklat. Sino po bang nagsalita o nag-invento ng salitang Biblia? Ang salitang Biblia, nanggaling yan sa bibig ni Saint Jerome, ni Santo Hieronimo, na isang paring katoliko na tumipon ng mga libro, ng mga aklat, ng lumak bagong tipan. Kaya sa English, Bible. Kaya nung ma-invento bisikleta, hinango sa salitang bicycle. Ibig sabihin, dalawa. At yung Biblia, ibig sabihin, dalawa rin. Luma, bagong tipan. Pag luma lang, kasulatan. Pag bagong tipan, kasulatan. Pag pinagsama, bago, luma, ibig sabihin niya, tawag dyan, Biblia. Kaya nung tanungin ko si Ginoong Soriano, may Biblia na ba? Eh, wala nang Biblia pumasok sa Biblio. Kaya, ganun pa man, hindi yan ang tema. Kay Biblia, kay Biblios, hindi yan ang tema. Ang tema na pinag-uusapan po namin, ano ang tunay na iglesia? Ang magbabasa ba? Yung bang galing sa labas? Natural, ang magbabasa ng kasulatan, yung membro ng pananampalatayang kanilang binabasa. Katulad halimbawa ni Ginoong Soriano, kayo mga membro, okay. Wala po akong pagtutol. Kung kayo magbabasa ng Biblia, walang problema po dahil membro na kayo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinarehistro ni Ginoong Soriano. Pero ang tanong, si Ginoong Soriano, bago ba siya nagbasa, membro na siya nito? Hindi pa siya membro eh. Yung sa inyo, okay, excusable. Pwede ko kayong maunawaan. Pero si Ginoong Soriano, yung tema pinag-uusapan po namin, hindi niya maipakita na yung pagbabasa niya, otoridad siya sa pagpapaliwanag. Patapos, tinanong ako, ano ang mga tanong niya? Eh, kung mabasa ko sa iyo, na yung mga tagalabas, pwedeng bumasa. Eh, hindi naman niya nagtema eh. Pwedeng bumasa, pero hindi pwede magbigay ng pakahulugan. Yun ang pinag-uusapan dito, yung authority, yung pagiging otoridad mo. Yan ang problema kay Mr. Soriano. Hindi niya na ipaliliwanag mula kanila pa. Ngayon, pumunta, tinanong ko siya si Cornelio. Ang liwanag ng tanong ko kay Cornelio. Nung bang si Cornelio nagkaroon ng takot sa Diyos, kinakailangan bautismuan o naging iglesia ba siya? Sabi niya, naging tinawag ni Kristo eh. Sino ang nagpaliwanag? Eh, natural, si Pedro. Kung babasahin po ninyo, itataas o ibababa ang pagbabasa, yung buong kasaysayan ni Cornelio, makikita po ninyo. Araw at gabi si Cornelio nananalangin. Araw at gabi nananalangin. Siguro naawa na sa kanya ang Diyos. Ano sabi sa kanya ng anghel na inutusan ng Diyos? Cornelio, ang lahat ng mga panalangin mo, mga pag-aabuloy mo ay nakararating sa kaitasan. Pero pumunta kasi kay Pedro, si Pedro magpapaliwanag sa iyo. Ibig sabihin, nakausap niya na mismo anghel ng Diyos. Hindi ka pwedeng magkaroon ng sariling interpretasyon. Kinakailangan, dadaan ka doon sa kuleyo ng mga apostol. Mamaya, babalik ako dyan sa kuleyo, buti naalala ko. Ngayon, pangalawa, yung pang bating, yung mapapansin po ninyo, alam din Mr. Soriano, yung bating, nagbabasa siya ng lumang tipan. Dumating si Felipe. Nung dumating si Felipe, sabi ni Felipe, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Ano sagot ng bating? Ang bating matalino. Ito alagad ng Diyos yung mga panahon na yun, na nagpapakabalan. Anong sabi ng bating? Maliban na lang na may magpaniwanag sa akin. Anong ginawa ni Felipe? Pinaliwanag. At pakatapos, dumating sa dako na may tubig, pinautismuhan. Isa pa, si Apostol Pablo, nung hindi pa siya apostol, kitang-kita ninyo,
Inuusik niya ang lahat ng mga tao, mga mapabata, mapalalaki, mapababae. Basta membro ng iglesia, kanyang dinadalang biyag, inuusik. Nung dumating na sa daan ng Damasco, ano nangyari po? Nagulag siya. Nagkausap na sila ni Cristo direkta. Sino ka, Panginoon? Sabi ni Pablo. Ako si Jesus, ay yung nilusik. Pero hindi siya pwedeng magpaliwanag ng sariling interpretasyon niya. Ano ang kailangan? Dumaan siya kay Ananias, sa miyembro ng iglesia. Siya ang nagpaliwanag at pinautismuhan. Yan ang senaryo, takbo ng senaryo ng tunay na iglesia. Hindi katulad ng Ginoong Soriano, magbabasa. O, pagbabasa, nasa ng otoridad, dinaya niya yung parehong-pareho. Pero, walang otoridad. Kahit na pareho-pareho, ang gagawin mo na doktrina, kung hindi ka manggagaling doon sa kolehiyo ng mga apostol, baliwala. Pagkatapos, dito kami nagtanungan, hinanong niya ako tungkol sa kolehiyo. Ano po ninyo? Ang kolehiyo, babasahin ko mamaya sa diksyonaryo, na ang kolehiyo, ito isang institusyon, isang asosasyon ng mga apostol, na ang taas ng kanilang pag-aaral tungkol sa Diyos. Kaya nga pag sinabing kolehiyo, mataas na uri ng pag-aaral. Mataas na uri ng pag-aaral. Kaya itong pag-aaral ng Biblia, hindi po basta-basta babasahin niya. Mataas na pag-aaral to. Mataas na pag-aaral. Pag-aaral na manggagaling sa mga apostol. Ginagawa ni Ginoong Soriano, pagpupunta sa edukasyon, papasok na sila Apostol Pedro, walang pinag-aralan. Pero pagdating naman dito kay Apostol Pedro, pakikita mataas sila Apostol Pedro, ipakikita kahit na walang pinag-aralan, hinihiya ang mga marunong. Ano ba yan? Sa kanya akara, sa kanya pa rin ang krus. Huwag naman ganoon. Ang dapat nating malaman, itong mga apostol, ito mataas ang kanilang pag-aaral pagdating sa Diyos, pagdating sa pananampalataya. Kaya sinabi rito sa encyclopedia, sa dictionary, ang mga apostol, ang pinag-aralan, mataas sa abot ng kanilang kaalaman. Hindi katulad nung kaalaman natin, mababa tayo pag pinag-usapan ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sila mataas. Sila may relasyon na direkta sa Diyos. Tayo malayo. Sa kapanahunan po natin. Ngayon, tatanungin ako ngayon yan ni Ginoong Soriano. Alam po ninyo ang ginagawa ni Ginoong Soriano, bawat salita ko, isang salita ko, bibigyan ng ibang kahulugan para makatakbo sa tema. Katulad halimbawa senya, katulad halimbawa nung sinabi ko kuleyo, nagkakaintindihan tayo sa salitang kuleyo. Yung mga salitang... Sandali lang po. Silensyo lang po. 4 minutes. Nagkakaintindihan po tayo na kapag sinamit ang kuleyo, ito'y isang paaralan ng isang institusyon. Isang konstitusyon to. Ngayon may konstitusyon din yun. Tawa na kayo. Mayroong batas ang mga apostol. May batas ang simbahan. Kaya nga sa lahat ng samahan, bawat samahan mayroong batas. Sa bawat asosasyon may kaayusan. Mayroong sinusunod kong puno. Baka mamaya pupunta po kay Apostol Pedro. Hindi yan ang tema ko. Baka mamaya banggitin na si Apostol Pedro, puno ng pananampalataya. Puno namin. Alam po ninyo, nabanggit ko rin yan. Baka banggitin niya, yung puno na si Apostol Pedro, puno po namin yan na nakikita. Na ang humaliling ng mga papa. At ang puno po namin na hindi nakikita si Kristo. Kaya dalawa po ang puno sa simbahan. Isang punong nakikita ang papa. At isang punong hindi nakikita si Kristo. Kaya visible head ang mga papa na humaliling ni Pedro. At isang invisible head si Kristo. Kaya po yung aral ng simbahan mula unang siklo hanggang sa kasalukuyan, walang patlang na hindi nagbabago ang aral. Para mapagbago ninyo ang aral na nakasulat sa Biblia, lilikutin. Katulad ng ginagawa ni Ginoong Soriano, lilikutin.
Siyempre, babaguhin ang pagpapaliwanag. Kaya nga po, pag nakasulat sa Biblia, wala pong pagtatalo. Ang pagtatalo lang po, yung pagbibigay ng interpretasyon. Patulad po ng Biblia, ang pagkakasulat yan. Ang antas ng karunungan ng mga apostol, iba sa karunungan natin. Kaya kung bibigyan lang po natin ng atensyon, i-atras po natin ang panahon natin ng 50 taon. Ano tawag ng mga magulang sa kanilang ano tawag ng mga anak sa kanilang mga magulang? Hindi nakakaalam, 50 taon na nakaraan. Ano tawag? Di ba? Ang tawag nila, nanang, tatang. Lumipas ang 15 taon. Ano naging tawag ng mga anak sa kanilang magulang? Naging tatay, naging nanay. Lumipas ang 15 taon pa. Ano naging tawag? Naging papa, mama. 96. Ano tawag? Erpat, ermat. Kung iatas po natin na 50 taon yung salitang erpat, ermat, maintindihan ba? Ganun din naman po ang Biblia. Napasulat siya ng antas na karunungan ng mga apostol, iba sa karunungan po natin. Kaya kinakailangan para maunawaan nyo, ibababa ninyo ang kaalaman tungkol sa mga kustumbre, mga kaugalian ng mga Hudyo. Gagamit po tayo ng kasaysayan. Ang nangyari dito kay Ginoong Soriano, ayaw ng kasaysayan. Pero pag siya gagamit ng saysayan, pwede sinuswerte ka? Kasi ang kasaysayan ang magpapatibay na yung iglesia niya na kinaaniban, genuine na pinamamahala niya kung yun nga at tunay. Kaya po, sana sa pagtindig ni Ginoong Soriano, huwag siyang pupunta sa aral. At kung pupunta siya sa aral, gusto niya, isa pa ulit. Isa pa, iset natin, huwag na rito. Huwag na rito. Iset natin sa isang open air, neutral na lugar. Yan, para pareha. 3 minutes. Hindi yung, alam po ninyo, in fairness naman sa amin, wag po kayo magagalit. O nga, nagpapakilala kayong Katoliko. Pero madali magsalita na ako Katoliko. Pero yung gumanap na isang tunay na Katoliko, na maging mapagpigil kayo, kung ano yung narinig nyo, relax lang kayo. Huwag naman po kayo. O, paingay na naman po kayo. Tahimik po, tahimik. Kaya nga si Ginoong Soriano, sinabi na sa akin na tinuturuan niya ako. Sino nagtuturuan niya ako? Nagtuturo sa kanya eh. Sunod siya ng sunod sa akin eh. Silent. Kaya, sana Ginoong Soriano, sa uling tindig mo, ipakita mo na yung iglesia kinaaniba mo, karugtong ng iglesia itinatag ni Kristo. Hindi yun. Magbabasa ka, magbibigay ka ng interpretasyon. Huwag naman sanang ganoon. At huwag kang pupunta sa aral. Kung gusto mo pumunta sa aral, di sana hindi mo na pinirmahan to. Hindi na tayo nagkapirmahan. Na ang usapan, kung ano ba ang bautismo, kung sa larawan. Kaya po, paulit-ulit yung sasabihin sa inyo ngayon. Ang doktrina ng simbahang Katoliko, ang aral ng simbahang Katoliko, ang magpapaliwanag, kinakailangan Katoliko. Si Ginoong Soriano, hindi papayag eh. Yung doktrina niya, ako magpapaliwanag, hindi pa papayag. Ganoon din naman po kaming mga Katoliko. Ang magpapaliwanag ng kaaral Katoliko, isang Katoliko. Kaya ang mga Katoliko, kaya nawawala sa pananampalataya, dalawa lang po ang nagiging dahilan. Isang maling informasyon at isang wrong information. Maling informasyon. Bakit po? Sandali lang po. Katutan. Ano? Ayun na eh, sabi siya nyo, tinangkawalin muna kayo eh. Siya muna ang bida. Puro kayo kontrabida. 1 minute, more than 1 minute, ladies and gentlemen, for your information. Wrong information. Attention please. Oh. More than 1 minute. 1 minute and 20 seconds. Closing remark na ako, please. Closing remark. And now, ladies and gentlemen. Kaya po, naulit ko na kaya ang Katoliko nawawala sa pagiging pananampalataya, dalawa lang po. Isang maling impormasyon at wrong at kulang sa impormasyon. Kaya po, ang pagpapaliwanag, sandali lang po, ang pagpapaliwanag ni Ginoong Soriano, pinaliliwanag niya ang doktrina ng simbahan na hindi naman siya ang otoridad ng simbahan. Ipinaliliwanag niya ang aral ng Katoliko, hindi naman siya Katoliko.
Kung ako kaya magpaliwanag sa aral niya, papayag kaya si Ginoong Soriano? Hindi papayag. Ngayon, katulad na ng larawan, madalas binipingbit ang mga Katoliko na sinasabi ang mga Katoliko daw sumasamba sa larawan. Eh siguro ng Katoliko si Ginoong Soriano at saka yung mga iba rito na naging nahikayat ni Ginoong Soriano ngayon sumasamba sa larawan. Isang malaking kasalanan po yan ang sumamba sa larawan. At Katoliko, kailanman hindi sumasamba sa larawan. Kaya po, ang tabaya. Tayo na eh. Tayo na. Hirap mo na kayo mag-refreshment dyan, no? Mr. Jansen, handa na po kayo sa katalungan. Ginoong Soriano, pwede na po kayong magtanong. Pwede na po. Okay, pwede na po. Kapatid na... Madali yun, maingay pa dun eh. Sabi na, di kayo bastos eh. Kapatid na Garza, ganito po. Ako na kong tanong ganito. Sabi nyo, hindi na katulad ng ginagawa ni Soriano, nililikot ang Biblia. Alin mo sa Biblia nilikot ko? Yung pagpapaliwanag din. Alin siya pinaliwanag ko ang nilikot ko? Lahat. Ano nga? Ano? Lahat ng mga pinaliwanag nyo. Kahit isa lang. Yung tungkol dun sa pagbabasa. Ano nga yun? Alin ang nilikot ko ron? Yung pagbabasa, dun sa pinag-usapan. Alin nga yung pagbabasa? Sinasabi ninyo na ang magbabasa, magpapaliwanag ng Biblia. Wala akong sinabi ang magbabasa, magpapaliwanag eh. Ang tinatanong ko sa'yo, wala akong sinabi noon. Ay, yung sinabi nyo kanina, Sabi ka lang, gusto nyo, reply natin. Isang araw, reply natin. Kaya mo, maririnig mo yan. Ang tanong ko, Hindi na. bitaw ka ng isang araw I am not interested in replaying it. Oh, yun ang I sabihin am nyo. interested in fulfilling the Yun question. ang sabihin nyo. Tanong ko sa'yo, Oh, yun ang bukod doon, meron ka pa bang aral ako nga sasabing nilikod ko? Ang dami nga. Ang dami. Ano nga? Oh, isay-isay ko. Isay-isay ko. Oh, yung gawa. Gawa 2028. Ano nilikod ko? Oh, yung sinabi nyo, Katoliko, hindi naman ninyo alam na kung kailang petsa dumating ang Katoliko. Ano na sinabi ko? Katoliko sa 2028. Mga Katoliko. Meron ba akong katoliko sinabi sa 2028? Kanina, sinabi nyo. Ang nasa 2028, iglesia ng Wala, Diyos na brother, bibili hindi niya ng naman siya kanya pwede sarili. magpaliwanag. Mamaya na kayo magpaliwanag. Pinaparatangan mo ako natural. O, si mamaya na lang. Kaya wala na kayo. Wala akong sinabi katoliko ron. You are under cross-examination. Sumagot ka ng maayos. Kaya nga, Alin ang nilikod ko sa 2028 ng gawa? yung sinasabi ninyo, pagkamatay ng mga apostol, ang mga Katoliko ang magsisisi. Yes, sinabi ko sa'yo. Sinasabi niyan. Parasang yan. Pangalawa, ito pa. Pangalawa, sinabi ninyo sa Timoteo. Pangalawa, ang Timoteo, Ang nilikod ko sa Timoteo. yung mga paring Katoliko ang nag-uutos na huwag mag-asawa. Sinabi ba akong mga paring katoliko ang nagsabi ron? Mga obispo! Mga obispo! Ako ba may sabi nun? Di ba sabi yung binasa nyo? Binasa ko ba o sinabi ko? Sinabi nyo! Binasa ko o sinabi ko? Sinabi nyo na binasa Saan nyo! ang sabi? Binasa ko. Hindi ako may sabi. Kayo may sabi! Binigyan nyo ng interpretasyon! Binigyan ng interpretasyon! Binigyan ng interpretasyon! Bayagan na natin siya ron. Bayagan na natin siya ron. Binigyan ng interpretasyon! Sabi mo kapatid, ang pagsamba sa larawan, malaking kasalanan. Tama? Tama po yun. Tinatanggap mo ba itong librong ito? Ako magpapaliwanag yan. Tinatanggap mo. Ano ba yan? Tanggapin mo muna. Ano ba yan? Sabi, meron din kami. Tanong,
Sumasamba ka ba sa larawan? Hindi. Hindi. Kung mabasa ko sa libro mo, na inuutos ko sumamba sa larawan, tatanggapin mo. Sige. Tatanggapin mo. Kami ang magpapaliwanag. Kami ang magpapaliwanag. Ako hindi ako magpapaliwanag. Ikaw hindi ka rin magpapaliwanag. Babasahin natin sa aklat ninyo. Ha? Babasahin ko. Hindi ako magpapaliwanag. Hindi ako magpapaliwanag. Babasahin lang natin. Ha? Okay. Ang babasahin. Kasi na, ang babasahin. Ginawa niyo. Hindi amin Huwag sa mong pangunahan yung babasahin ko. Hindi ko pa pinabasa eh. Ano yan? Nakikita lang ako mula ang propeta. Pinangungunahan mo yan. Oh, kasi ang babasahin po quotation, hindi po namin salita. Quotation ng protestante. Ng umuusik. Oh, sige, basta meron kami. Oh, meron kami. Oh, ito. Ano ba kayo? Ako moderator, ano? Ano kayo? Ako ang magtatanong, pwede ho. Kasi ako ang namamagitan, ano? Ito ba, kanina sabi niya sa inyo ba yan o sa protestante? Ito'y aklat namin. Ang babasahin ni Ginoong Soriano, yung bintang ng protestante laban sa hindi totoo yan. Ba't mo ko pangungunahan? Hindi ko pa binabasa. Sino ka? Sino ka? Palabalaman mo, babasahin ko. Sige, napakabintangero mo. O, sige yan, malamay na ako. Ang sama-asal mo. Makatapos bintangero ka, bintangero ka, bintangero ka. Masama-asal mo. Hindi ko pa binabasa. Wala ko tulad. Masama yan. Sinungaling. Hindi ko pa binabasa. Hindi ko na ito. Huwag mo pa binabasa. Ako nga, hindi ba? Hindi ko pa binabasa. Binabasa. Oh, lahat na. Lahat pa sa. Ano yung papaya ka kayo wala? Mapapaya ka kayo. Basa. Oh. Teka. Anong paina? Anong paina? Anong paina? Natuto ka lang sana ngayon. Tanong mo muna kung anong pahin. Anong paina? Bago ka ng bintang! Oh. Wala nang babasahin. Oh, ang babasahin. Nakatayo mo, dadal kasali ko eh. Nakatayo mo to, ha? O ngayon, pa-andarin na ba yung nito o hindi ba? Lagi mo na, bago pa-andarin. Yung sinasabi ng babasahin na, babasahin na kayo. Sabi mo muna. Oh. Teka, kabahin na kayong basahin na. O sige, basa. O sige, andarin Basa. na. Basa, ito lang po ang aking hinihingi. Pagkatapos ng basahin, sunod-sunod. Ituloy niya. Basahin na may katapatan. Huwag yung babasahin ng putol. Eh di kung hindi ko binasahin kung may katapatan, di panahon mo na para atakihin mo ko. Wala na nga. Pero para pangunahan mo ko, napakasama ng asal mo. Napakasama ng asal mo. Kanina ka pa eh. Kanina ka pa, bintangin mo ka eh. Hindi ako nagpipista. Hindi, yun ang aking nagawa mo. Sinungaling ka talaga, oo. Nagbibinta ka na, ayaw pa aminin. Kanina pa sinabi Kanina na, sabi mo eh, pag hindi kayo Californiano, aapatay na nakapatay ng Katoliko. Yan ang sinasabi mo, binta ko, hindi. O pala, hindi, sport eh. Sayang yung asosasyon yung tinayo. Sige, basahin. Basahin lang. Basahin mo. Tuloy-tuloy lang po. Sir, muli, huwag ka magbibita. Sige po. Kaya magkatanong mo na si Ginoong Soriano. O, itanong yung muna, itatanong sa kanya. Ito po ay pananampalataya ng ating mga minuno, translation ng Faith of Our Fathers. Ito po ay isang aklat katoliko na Menihil of Stat ni L.A. Arcaira STD, Censor Librorum, Dia 19 Marci 1950. May imprima po ni Vicente Pires STD, Episcopos Auxiliarus Manilensis at Vicarios Generalis, 8 Septiembre de 1950. Copyright 1950 by Rufino Alejandro. Ewan ko kung anong copyright yung kanya. Ito 1950 pa. 3 taon pa lang ako noon. Ito ang sabi. Babasahin ko matapat. Pahina 200.
Pagkumparahin ho natin, Mr. Moderator, kung pareho ang pahina 200, stop muna natin ang oras. Ginito ang orasan. Pahina 200, parehas. Ano? Parehas ba? Parehas! Evidence accepted in court. Accepted. May babasahin ako, iko-confirm ako sa kanya kung nandoon din, Mr. Ano ho? Ibabasahin ko itong parte ito. Sa Sistema Theologicum. Nakita niyo na? Pahina 142. Nakita niyo na? Yan, nakita niyo na. Ino-confirma niya. Ito, tatanungin ko. Yung salita, bagamat nagsasalita tayo ukol sa paggalang na itinatutungkol sa mga larawan, ito'y isa lamang paraan ng pagsasalita. Ito ba'y Katoliko ang nagsasalita o kaaway? Hindi, kaaway ho ba yung nagsasalita dyan? Sino ho yan? Kinukumpira ko muna kung sino nagsasalita. Sige, sino yung nagsasalita? Sige, kung kaaway, sino yung nagsasalita? Sige. Hindi Katoliko. Ang aklat protestante. Hindi Katoliko. Ang nagsasalita Quotation yan. ng quotation ng pare na sinabi ng protestante. yun. Quotation ito ng protestante na sinasabi Sinusulat. at sinusulat ukol sa aklat Katoliko. At tutuloy ito. Mabuti, umpisahan natin sa taas. Ang pagkakilala ng mga pagano sa isang idolo, huwag mo niyong pahagdarin ho. I am tracing kung tinatanggap niya ito eh. Yeah, I am going to trace first kung tinatanggap mo ito. Sandali lang po. Dito po, sa aming tema ng pag-uusap, dito po nasa posisyon po si Mr. Soriano na magtatanong. Kaya po, kung siya magtanong lang po siya. Ngayon, kung magbabasa siya, ipaliliwanag. Basahin ko eh. Hindi ko naman sabi niyo, gusto niyo basahin. Kapatid na to. O di basahin. Hindi pa kayo gusto niyo na basahin ko eh. Hindi, kaya nga sinasabi ko basahin niyo. Pero paliliwanag ko. Hindi ka ba pag binasa, patayin mo na yung aklat dahil hindi pa nagtatanong yan, binabasa pa lang. Patayin mo ito. Dahil tama yun. Ha? Patayin mo na ng orasan. Dahil binabasa pa lang, hindi pa nagtatanong. Patay na ang aklat. Tapos ka rin sa Korea. Puro degree po. Paglabas natin dito, graduate na tayo lahat. Sige, kung ko na lang sa may punto ko muli. Kasi sabi niya, basahin kong matapat eh. Oh, yeah. Siyempre, pag babasa kang matapat, you have to begin it from the beginning. Pero alam naman yung time consuming ito eh. Kaya nga, Papatayin na ang Rilos. Patayin mo na para. Kaya ako magpatayin mo na. sige, doon ko na lang, shortcutin ko na lang. Ayan. Para naman siya wag masyadong mahirapan doon sa pag-analisa. Kung kanilang salita ito o hindi. Eto. Bagaman nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, wala naman ibang sasalita na kung Katoliko eh, no? Sige. Bagaman nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, ito isa lamang paraan ng pagsasalita na may tunay na ibig sabihin. Na ang tunay na ibig sabihin ay iginagalang natin hindi ang walang malay na bagay na di maaaring makawatas o makawatas sa gayong paggalang, kundi ang may larawan ayon sa itinuturo ng kapulungan ng Trento.
Ito yung Katoliko ang nagsasabi. Ano? Ituloy natin. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayunding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba na isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang siya'y kaharap at naaangat ang ating isip sa pagbubulay-bulay sa Kanya. Tanong, paanda rin ang ba? Ito ba salita ng Protestante o salita ng Konsilyo ng Katoliko? Ito'y salita ng Protestante na sinulat ni Cardinal Gibbon. Sige. Ito, hindi ko uusigin sa kanya ito ngayon. Ano? Dahil totoo ko, walang pagsamba dyan. Uusigin ito dahil mauubos ang oras ko. Sandali lang ba? Sandali. Kanina na 5, bumisyon na siya ng 5 minutes. Ang ganda. Ganito. Dahil mambira na. Kanina 5 Hindi minutes. mo na magpaliwanag ko. Ganito. Dito. Tapos nung pagsaktan niya ng baterya, ito ang katabi niya. Biglang gumano niya. Hindi. O, may saksi naman pala eh. Sinabi lang niya, wala nga, hindi nga umaamin ako hindi nagsasabi. Ganito eh. Ito katulog ko. Sabihin ko, no? Pag nilagay niya ng baterya, sinamahan niya to. Hindi nga sinasabi lang. Ngayon lang, hindi nga ito. Palusot na lang. Pinagbibintangan nyo na naman palusot ng moderator. Sandali lang po, bilang time keeper nyo, honest mistake po ito. Eh ano ba yan? Honest mistake mo. Opo. Yung sinasabi mo kasi palusot niyo. Eh bakit nagpista ka lang? Walang pinagkakatawa mo sa akin, bintang ka ng bintang. Okay, umami naman. Umami naman. Bintangan mo. Eh, hindi din ako nagkamali. Eh, dahil talaga inaamin naman yan. Honest mistake eh. Sige, sige. Okay, sige. Ito po. Oh, 4 minutes na lang po, 4 minutes. Oh, pakikita ang orasan. Sandali. Eto. Isa pa ang babasahin ko. Isang aklat Katoliko, siya ang inyong pakinggan. Oh, siya ang inyong pakinggan. Eto, pahina 12. Tatanong ko kung inaamin niya ito. Sabi dito, kung ating sinasamba, hindi, pahina 12 ng siya ang inyong pakinggan. Parehas lang. Parehas lang, sige. Hindi, siya ang inyong pakinggan. Oh, pwede mo lang yung pakinggan. Iba lang ang kulay niyan. Sige. Ito, bisa na natin ito. Kung ating sinasamba, hindi, lagyan nyo na. Huwag mo na. Ano ba gagawin ko? Ako sa akin kayo subanit ha. Babasahin ko na ho. Ito, pwede na ho. Ewan ko naman sila ito. Okay, wag muna, babasahin ko eh. Tatanong eh. Kung tatanggapin niya yung tanong, Tinatanggap ko. Lahat ng babasahin dito, nakasulat dito, tinatanggap ko. Ang hindi ko tatanggapin yung paliwanag niya. Okay, hindi naman ako nagpapaliwanag. Ito. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong kong Hesukristo. Ayun. Nandyan ba yan o wala? Nandito. Kasi sinasamba dyan yung larawan ng ni Kristong napako sa krus. Good lang naman eh. Hindi nga sinasambay. Kung, ano pa ang sabi mo? Kung ating sinasamba, kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong kong Hesukristo. Kristo ang sinasamba, hindi yung larawan. Pero sinasamba yung larawan. Hindi. Hindi, ito nga eh, ulitin ko ulit. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong Hesukristo. Sagot. Ito sagot. Kung sinasamba, sino po ang sinasamba? Alagay. Ilagay na. Ang sinasamba po
ng simbahan o sinasamba namin mga Katoliko, si Kristong nakapako sa krus, hindi po yung larawan. Ayun ang paliwanag mo. Oo, yun ang- Kasi nasa yun ang libro. sabi ko. Nasa libro, sinasamba yung Kaya nga, larawan pati ni ang Kristo papaliwanag na eh. O yan. Kaya, Palusutin na natin yun. talaga hindi ka makakalusot. Dahil meron kami aklas. Kasi palusutin na natin yun. O ngayon, susunod na tanong ko sa'yo, kapatid. Sabi mo, ha? Sabi mo kanina, ang kolehiyo, mataas na uri ng pag-aaral. Ano? At yun ay institusyon, konstitusyon, na nung punahin ka, may konstitusyon din naman yun eh. Sabi mo, ano? Na kasi pumuna yung mga ano eh. At tinatanggap mo ba uli yung nangyari kanina ngayon? Oo. Ha? Pinaliwanag ko, tinatanggap ko. Anong dictionary mo nabasa yun? Na, sa mga po. So, hindi yung dictionary na ang kahulugan ng kolehiyo ay institusyon, konstitusyon, o ano ito ho? Ang kolehiyo ng mga apostol, ang Yung pinag-usapan, kolehiyo ng mga apostol, yung salitang kolehiyo. ang kolehiyo, ibig sabihin, isang samahan, isang institusyon. Yung institusyon ng mga apostol, Ano nga? meron po- Ano ang tanong ko nga? Anong dictionary yun? ito ang sagot ko nga. Hindi yung anong dictionary yun? Sabi mo kasi nabasa mo sa dictionary. Babasahin ko. Anong dictionary? Sige. Pakibasa. Kapwa lang tayo. Pinatay ang orasan, kinakantay. Habang hinahanap. Habang hinahanap. Ang word na ano? Anong word na hanapin? Kalit. Sorry! Now. I don't know what kind of now. It is a common noun. It is a common now? Yes. Not a proper now, collective or what we call abstract. Thank you very much. It is a very simple common noun. Wala kang common, ang hirap nito. May common. Wala kang lang, pangkaraniwan, hindi mahanap. Oh, ito na. Oh, ito na. Ito na. Nakita na. Babasahin ko. Sino ang Soriano o moderator na lang? Sige po. Moderator na. Ikaw na bumasa. Sige, basahin mo. Babasahin mo na. Ito. Oh. Ito. Oh. Oh. Ang institusyon. College now. An institution for higher education. Ano to? Shimikama. The building, etc. of such an institution, Shimikama, an association of professional men. Like a physician or assembly of electors of cardinals. Ano na? Yan. That is of physicians, an assembly, as of electors or cardinals. Ayun. Susunod kong tanong. Sa dictionary, huwag mo na yung ano kapatid, susunod kong tanong. An institution of higher learning ang nakasulat dito, ano? Ang mga apostol ba, meron ba silang, are they professionals or have they attained higher learning? Sila'y professional sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa dictionary. Anong panahon na yun, wala pang tinatawag ng Diyos. Kaya nga sinabi ko eh. Professional sila sa salita ng Diyos ka mo. Asan sa Biblia na sila'y professional? Silence, please. Silence. Asan sa Biblia? Ang ibig mo bang sabihin, tinututulan mo na ang mga apostol, bihasa. Kaya ako tutol, pinapabasa ko sa'yo. Wala pala, wala Asan sa Biblia na ang mga apostol ay professional. Hindi nang tumututol eh. Walang tutol. Bakit ako magbabasa? Wala naman tutol eh. Basahin mo sa Biblia na ang mga apostol ay sa Biblia professional. Ang mga apostol, professional sa salita ng Diyos. Sabi mo nga, sa salita ng Diyos. Basahin mo nga sa Hindi salita naman ng Diyos. tinututulan yan eh. Basahin mo nga sa salita ng Diyos. Saan mo
eh. Sabi mo, professional sila, ayos ang kalitagan nyo. Hindi, pakibasa mo kung asan sa Biblia. Hindi mo tinututulan. Excuse me. Excuse me. A virtue of the prophet vested on me as a thanksgiver. Time is up. 10 minutes. Ito po ang katibayan. Isi sa dilim. Isi sa dilim. Ito po, di ba? Oh. Sige, hawaran. Ibalik na ho natin. Ibinalik ang pinatay na orasan. Nabuhay na naman ang orasan, mga kaibigan. 20 minutes? Yes. Yes, sir. I want to always abide by the rules and regulations of the moderator and the timekeeper. The one who abides the law. No man is above the law. Absolutely. Law is not only a matter of law, but a real law. That's it. Ganito po. Yung hinihintay niya, lang. Bakit to? Sandali lang. O, di pupunta ko rito. Ganito po. Sabi niya, pagtayo ko raw, aatakihin ko ang Iglesia Katolika. Sabi ko, bintangirong masyado itong kausap natin. Buti sana kung yun ang nasa isip ko eh. Sabi ko na sa inyo kanina eh, sa ikatlong tayo ko, doon ko itatayo yung sinasabi kong pananampalataya. Hindi sinabi mga atake ko sa Katoliko. Hindi na kita kailangan atakihin, alam na lang tao kung sino totoong nagsasabi sa akin. Kailangan atakihin. Una, siya nasansin ko at nakatape ito and duly recorded sa lahat na recorder na natin. Mula nang tumindig siya, 20 minutos, that means 1 hour na. At 3 interpolation, that means 1 hour and 30 minutes. Isang sitas lang ang binasa. Mateo 28:19-20 pa lang ang binasa niya. Ngayon, ako, tignan mo, ako kahit maingay sila, tinutuloy ko. Dahil naiintindihan ko talaga ang tao, meron siyang ano eh. It's something excusable. Hindi naman sila nang babato ng kamatis eh. Okay? Kaya natin sila, no? Ay ko naman, gusto mo, complete silence, mahigpit ka pa sa court. Ngayon, ganito, ang aking masasabi ganito. Nagtayo ba si Kristo ng Iglesia o hindi? Wala ikang pagtatalo, sabi niya, nagtayo ang Panginoon ng Iglesia. At ang Iglesia ay tinayo saan? Sa Jerusalem. At tandaan nyo, ang Jerusalem, ang kapitolyo ng pananampalataya sa Diyos. At tandaan nyo. Ayon kay Kristo sa 24 ni Lucas, galing ko ating mababasa. At ipangangaral sa kanyang pangalan ng pagsisisi at pagpapatawad sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem, saan dapat manggaling ang pangangaral sa lahat ng bansa, magbubuhat sa Jerusalem. Nung natayo ang Iglesia Katolika, saan ang gagaling ang aral? Sa Roma. Wala sa pamantayan ng Biblia yung nasa Roma. Kasi ang sabi ng Biblia, ipangangaral sa kanyang pangalan ng araw, nagpapatawad ng kasalanan at ang kaligtasan, magbubuhat sa Jerusalem. Sabi nga nung pasyon nila pag binabasa pagmahal na araw, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling. Talagang halatang Katoliko kung sabi nila pa sila, no? Ano sabi? Nang sa taong nagugupin nang sasalay di mahingin. Ayun. Saan mo magmumula? Never na sa Roma.
Ang tunay na iglesia, ang kapitolyo ng aral na itutuloy manggagaling sa Jerusalem. Pinatunayan po ba ito ni Jesus? Basta sa Gawa 1:2. At hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Anong sabi sa mga apostol? Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko. Saan? Sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Sa mga manggagaling pa rin sa Jerusalem, ang ikakalap na aral hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang question yung kanya galing sa Roma. Hindi galing sa Jerusalem. Ngayon, yun ho bang iglesyang nasa Jerusalem? Ano ang pangalan nun? Sa iglesia sa Jerusalem. Ganito po ang sabi sa Gawa 1:8 o 8:1. Nang araw na iyon, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalap sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Meron pala talaga existing na iglesia sa Jerusalem. Nung usigin ng iglesyang ito, umalap, napunta sa Judea, napunta sa Samaria, maliban na sa mga apostol. Aling iglesia po ito? Pakinggan niyo. Sapagkat kayo mga kapatid, ay nagsisulat sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Alin mo yung napunta sa Judea? Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbasa rin naman kayo sa inyong sariling kababayan, gaya rin naman nila ng mga Hudyo. Basahin natin sa Bibliang Katoliko. Sa 2:14 ng unang Tesalonika. Sa katunayan, o mga kapatid, nagsitulad kayo. Saan? Nagsitulad kayo sa mga capital letter, iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Alin ho yung nanggaling sa Jerusalem nang kumalat na punta ng Judea? Alin yun? Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yun po ang tunay na iglesia galing sa Jerusalem yun. Yun ang tunay. Bakit tayo naniniwalang yun ang tunay? Sapagkat yun ang nabasa hindi sa istorya, kundi sa Biblia. At Bibliang Katoliko pa ang binasahan natin. Na ang nandun pala sa Jerusalem, iglesia ng Diyos na punta sa Judea. At ang sabi sa mga taga-Judea, mga kapatid, nagsitulad kayo. Sa kanya naman bawal tumulad. Kahit kopyahin daw, parehong-pareho, fake pa rin. Sabi niya kanya, tatandaan nyo? Kahit daw parehong-parehong kopya, fake pa rin. Tingin ka yung pera. O tinan mo, bakit fake yung pera? Nung kopya rin ba yung pera, parehong-pareho? Kaya nga fake yung isa, hindi ka parehong-kapareho ng isa. Hindi isang molde ang dinahanap. Pero kung isang molde ang dadaalat, kung kopya yung parehong-pareho, hindi pwedeng fake, mga kapatid. Kahit kailan, hindi pwedeng fake. Hindi pala natin ganito sa kopya. Pero mo, sa husgado, tinatanggap yung Xerox copy. Hindi, fake yun. Alam mo na, kukuha yung kabilang. Yan ba sinasabi mo, authority ka? Miski sa husgado katoliko, hindi ka papasa. Kaya ang karamihan ng West, husgado katoliko, West katoliko, tinatanggap yung Xerox copy ng West. Kaya hindi natatanggapin. Nakakalabim yan. Yung mga nasa Thessalonica, nagsitulad kayo. Bakit? Ang iglesia, halimbawa, si Kristo halimbawa, utos tularan, kopyahin ang kahulugan. Basta, pakinggan nyo sa isang talata ng unang Pedro. Ito. Na sa ganitong bagay kayo'y tinawag
sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, at kay iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Kokopyahin o hindi? Kokopyahin, susundin yung hakbang niya. O ngayon, alin ang tunay na iglesia? Di nababasa sa Biblia, saan kami umani? Ayan, sa karasulan namin, iglesia ng Diyos yung inaniba namin, kaya nga kami mga kaanib. O paano kayo sa naanib, Suriano, sinaksak mo lang yung sarili mo. Kaya tanungin natin sa Diyos, paano ba pwedeng umanib, Panginoon, doon sa iglesia mong nasinasabi ko? Tanungin natin yan, Diyos. Sabi niya sa akin, sino nagturo sa'yo? Sabi ko, ang Diyos. Hindi niya naman kinulit yun eh. Alam niya naman kasi pwede magturo ang Diyos kahit di ka nagkikita, no? Pero sabi ng Diyos, na ang mga hinti, tayo po mga hinti, we're not Israelites, therefore we are Gentiles. Ang mga hinti, tagapagmana, kasangkap ng katawan. Anong kaulugan ng kasangkap? Tingnan natin sa Ingles. Ito. Tingnan natin kung anong kaulugan nun. For Gentiles are fellow heirs, tagapagmana, members of the same body. Ano ang kaulugan ng kasangkap? Member. Pag tinagalog sa Tagalog na kolokyal, ano? Kaanib, kasapi. Ayan, kasangkap. Ang sabi rito, na ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan. Alin yung katawan? 1:18 ng Kolosas, iglesia yon. Kasangkap ng iglesia o ng katawan at may bahagi sa pangakong na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. O paano tayo maaanib doon? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Aanin natin ang Ebanghelyo. Aanin natin ang Ebanghelyo. Ha? Papa-interpret natin sa kanila. Aanin natin ang may Ebanghelyo. May Biblia. Aanin natin. Sabi ng Diyos, pakinggan nyo. 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Aanin natin. Ayaw nyo naman nung nagbabasa. Gusto nila nagkukwentuhan. Ay sabi ng Biblia, babasahin. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat sinutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ano ho ang garansya ng Diyos? Ang aklat ng Panginoon, walang kulang. Sabi niya kanina, meron daw katotohanan hindi nakasulat sa Biblia. Ha? Alin yung katotohanan hindi nakasulat sa Biblia? Lahat po ng katotohanan ang ikaliligtas ng tao nakasulat sa Biblia. Titindigan ko yan. Lahat ng katotohanan ang ikaliligtas ng tao nakasulat sa Biblia. Alin ang tunay na iglesia sa Biblia? Iglesia ng Diyos. Paano ka maaanib? Eh di yung Ebanghelyo sa sampalatayanan mo, babasahin, tuturo sa sampalatayanan mo, susundin mo. At yun, tatanggapin ka ng Diyos. Sa kanila naman, di pa sapat yung kailangan pumasok pa sa college of the Apostles. Wala naman siya maipakita sa Biblia, college of the Apostles. No? At kung ano ang enrollment fee nun. Ngayon, meron mo ba tunay na iglesia sa Biblia o wala? Ito, tinan nyo kung yung tunay na iglesia. Sa unang Timoteo 3:15, Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Tamo yung iglesia ng Diyos, ang Diyos ng buhay, hindi patay. Na siyang haligi at saligang ng katotohanan. Alin ang katotohanan ng iglesia? Yung iglesia ng Diyos. Hindi Katolika, Apostolika, Romana. Hindi naman kita atakin, huwag kang mag-alala. Pero, ito ang sasabihin ko. Ang sasabihin ko ganito. Ang iglesia sa Biblia, ang namumuno, ano ang tawag? Ha? Sa Biblia, anong tawag sa namumuno? Ang sabi ni Pablo, ang ating kapatid na si Pedro. Ang sabi naman ni Pedro, ang ating minamahal na kapatid na si Pablo. Kaya ang tawag sa namumuno, kapatid. Sa
Katoliko, anong tawag sa namumuno? Sa tunay na iglesia, anong tawag sa namumuno? Kapatid. Bawal ba yung tumawag ng kapatid? Eto, huwag kayong patawag ng rabi. Sapagkat iisa lamang ang inyong guro at kayo lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sino man tao sa lupa. Sapagkat iisa ang inyong tatawagin ama yung nasa langit. Ang tunay na iglesia, ang tinatawag lamang na ama yung nasa langit. Pagdating sa pananampalataya, isa lang ang tinatawag bilang ama, yung nasa langit. Bawal nang itawag yun sa iba. Ha? Kaya nga turo ni Cristo, ama namin na nasa langit ka. Hindi sinabi, ama namin na nasa Roma ka. Ang nandun, ama namin nasa langit ka. Sa tunay na iglesia, may bayad ba aral? Talata. Only 5 minutes, ladies and gentlemen. Samantalang kayo nangaglalakad, magsipangaral kayo. Magsabi ang karya ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga keto, magpalabas kayo ng mga demonyo. Ang tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Yan ang tunay na iglesia. Kaya dito, sa iglesia totoo, walang bayad ang aral. Anong interpretasyon ko ang papaliwanag mo dyan? Walang bayad! Ano? Simple. Nagbabayad ba ang Katoliko sa aral na tinutupad o hindi? Bayad! May bayad ang binyag! May bayad ang kasal! May bayad ang kumpir! May bayad ang kung ano-ano! May bayad na yan! Anong interpretasyon ka ba sabihin mo? Interpreted na ito! Na-interpret na ito ng mga apostol. Di naman ako mag-interpret. Sabihin ng Katoliko natin lagay. Ang mga pari niya nagsisihatol. Ang mga pangulo niya ay humahatol udyok ng suhon. Ang kanyang mga pari nagtuturo dahil sa pakinabang. Ang kanyang mga propeta nanguhula dahil sa salapi. O, tabo. Ang dami sabi dito, hula ito, hula. Sa kabutihang palad, natupad yung hula. Meron ang mga pali, nagtuturo dahil sa pera. 4 minutes. Ako ba sabi nito, Biblia Katoliko ito, pag nagalit kayo, dito, lamunin natin. Pag nagalit kayo, 3 minutes, nagalit sa upa. O ngayon, yung tunay na iglesia, ano? Ang saan lang, titindigan ko yung aking samahan lang no? Pero binigyan niya ako ng ideya, kaya hahatiin ko. Ang tunay na iglesia ay nasa Biblia. Ang pangalan nasa Biblia, ang turo nasa Biblia, apostolika. Ano ang sabi ng mga apostol? Pakinggan niyo sa 4:6, ganito ating mababasa. Sabi ng apostol, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili kay Paul of sa inyo, upang sa amin matuto kayo, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusunod. Ano ang aral apostoliko? Ano po ang aral apostoliko? Kailangan matuto, huwag hihigit sa nakasulat. Tanong ko sa'yo, ang Iglesia Katoliko ba? Ang aral nakasulat lahat? Saan mababasa sa Biblia ang purgatorio? Asan sa Biblia ang misa may bayad? Alam yan! Asan sa Biblia na si Santa Maria ay ina ng langit? Asan sa Biblia na si Santa Maria pumalik sa langit, body and soul? Yan ba? Kaya kayo, ligaw na ligaw kayo eh. Pwede mo nga sabihin kayo nga galing doon sa panahon na yun. Alam mo kasi, noong panahon na yun, sinulaan ng mga apostol, lilitaw talaga mga antikristo noong panahon pa nila. Last 2 minutes. Sabi ng mga apostol, bumunting mga anak, sabi rito, bumunting mga anak, inyong narinig, ito ang huling oras, gaya ng inyong narinig na darating ang mga antikristo. Darating pala, sabi ng mga apostol, kailan nag-umpisa?
kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming antikristo. Nung pampanahon nila, sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sila sa atin, ngunit nagsilabas upang mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kailan ho nag-umpisa po sa mga antikristo? Ngayon pa, sabi ng mga apostol. Kaya noon pa, meron na talaga lumitaw mga antikristo. Kung sino yung lumitaw noon, bukod sa mga apostol, yun ang mga antikristo. Last 1 minute. Paano natin malalaman na sila'y bukod sa mga apostol? Kasi ang aral nila, iba sa aral ng mga apostol. Meron bang sinagoga ang mga apostol? O sipunang Kristiyano na may larawan? Meron ba? Kahit isa, wala. Wala. Natagpuan ang mga ruins ng mga early Christian churches. Wala po kahit isang larawan doon na kung sino-sino santo. Kaya sila, iba yung kanila kaysa sa mga apostol. And it's true, they trace back their history to the apostles. And it's true also that the apostles said na noong panahon nila naglitawan na ang mga antikristo. Hindi ko sinasabi sila yun. Hindi ko sinasabi sila. Sinasabi ko lang yung nasa Biblia. Ayan ang dapat maintindihan. Kaya mga kapatid, huwag kayong padadala sa mga sabi ng kasaysayan, sabi ni Webster, pakuha tayo, magsimpatya tayo sa Biblia sapagkat kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Amen. Thank you, Mr. Soriano. Brother Soriano, I bless you, the Father blessed me once again. Time's up. Yes, Your Honor. Thank you. It's your time, Sir Garza. Saglan mo. Labo pa rin. Conceptualization na po. Meron po kayong 10 minuto para magtanong. Ang magtatanong sa side ni Mr. Blanca. Sagutin naman ni Brother Soriano. Okay. Bago ako magtanong, sa mga pinahayag ni Ginoong Soriano, nais kong munang liwanagin. Dahil dito sa closing remarks, wala akong tanong. Hindi na, dapat magtanong kayo. Anong na po? Oras na po rin tanong. Premise na ito eh. Hindi ba ito yun? O yun na po yun. Kasama yun. Kasama sa oras. Kaya kayo. Premise, kasama sa oras. Ako pag nagpe-premise ka Ikaw nag-gen na. Kaya kanina naman yung binasa niya, binasa, kinukumbasa. Kaya hindi naman mag-oras yun. Okay, kung pwede naman alam kayo, tatakbo oras nun. Hindi ko naman alam na hindi tumatakbo, sabi niya kasi kayo. Kaya pumasok ako. Okay, okay. Bago ako magtanong, sa mga pinahayag ni Ginoong Soriano, nais kong liwanagin muna dahil sa meron siyang huling salita nitong mga nakaraan na hindi ko naman tinutukoy na sila yun. Yung ba sa pinahayag ninyo, lahat, yung po ba'y hindi katoliko? Ano pinahayag ko lang? Yung mga tungkol doon sa sinasabi ninyo, yung tumawag na ama, yung nagpapabayat ng mga pari, yung mga kailangan, ang mga... Ganito yan kapatid. Yung po ba'y mga katoliko? Ito ang sagot ko. Kahit kanino pwedeng matupad yun. Kaya kung kanino natupad, siya ang tinutukoy. Pero ang tanong ko, ang sagutin nyo, yung po ba sa mga pinahayag ninyo, yung taasan, kanino ba natupad? Sa katoliko o hindi sa katoliko? Ganito ang sagot ko nga eh. Kahit kanino pwedeng matupad. Ngayon, kung kanino natupad, isa siya doon. Palagay ko eh, Mr. Moderator, simple tanong ko. Sabi, simple naman ang sagot ko. Ang katanungan nito, simple. Yung bang sinabi ninyo, sa katoliko ba nagkaroon ng katuparan o hindi sa katoliko? Ito. Ang alam ko, ang katoliko, ang kanyang mga ngaral nagpapatawag na ama, padre, tata, etc. May natupad sa inyo yung kasama kayo sa kinatuparan. Hindi na naintindihan. Dahil, kaya ako nililiwanag muna, dahil marami akong naging tanong, puro iwas si Ginoong Soriano. Nakaintindihan na kami. Silencio. Tatlo. Dapat magtanong ka, wag ka magkoko.
lang magko-comment ka. Hindi, kaya nililiwanag ko. Ayoko nung hindi tayo nagkakaintindihan eh. O, ito. Ngayon, sinabi tungkol sa ama. O, sige, magtanong ba? Ano nga ba, puro tanong lang ako sa inyo, puro sagot. Pero kung tanong kayo, sagot siya. Yun ang tanong ko. Dito sa 23:9. Dahil sinabi ninyo ang mga pare o mga papa nagpapatawag ng ama. Totoo po ba yun? Yun ang tawag niyo eh. Hindi, totoo po ba yun? Nagpapatawag? Oo, yun ang tawag niyo eh. Doon po ba sa Biblia na sinabi ni Kristo, sino po ang pinagbabawalan? Yung tumatawag o yung nagpapatawag? Yung tumatawag. Okay. Kung tawagin ko ba yung ama ko na ama, ako ba yung nagkakamali? Yung pananampalataya na sinasabi ko, pananampalataya. Sa madaling salita, wala kang nabasa na pananampalataya yun. Nasa Biblia ba? Kaya tinuturo sa 23:9 ang katanungan. Isang mo ba ito? Sa mutila, ha? Sa tinuturo sa Kristo na pananampalataya na ito. Sa pananampalataya. Tinuturo sa Kristo sa pananampalataya. Ang tanong ko ito, lahat ng turo ni Kristo ang pananampalataya. Hindi tansibil. Hindi tansibil. Yan ang sagot ko. Ang tanong ko ito, meron ka bang nabasa na pananampalataya? Wala. Ba't mo ako? Meron wala? Meron. Wala. Meron. Ano ba ang tanong? Ano ba ang tanong? Basahin ko. Huwag ka meron ng konklusyon. Ang tanong mo, meron ka bang nabasa ng pananampalataya? Kaya babasahin ko. Alam ko patigan, babasahin ko. Nagsasalita eh. Nagsasalita. Ang tanong. Kasi nung alin na sinasabi mo. Sa 23:9. 23:9. Ang ginasi na 23:9. Basahin mo sa 23:9. Kung may pananampalataya. Wala! Ano ba ang tanong? Hindi pa ako sumasagot eh. Ano ka ba nabasa? Sabi niya! Ano ka ba nabasa? Wala! Eh, saan na sumagot? Wala sa sarili! Siya na sumasagot sa tanong niya! Mr. Moderator! Paalalahanan niyo! Paalalahanan niyo! Wala! Sikon! Sikon! Oh, iniwanan ko na! Iniwanan ko na yung tanong ko! Mali! Kaya mo muna sigutin! Mali! Sigutin! Mali! Teka, teka! Opo! Teka! Yung itinanong, kailangan wag mong iwanan sa sagutin niya! Oh, sagutin mo yan! Ginawang Juliana, yung tanong niya! Yung pananampalataya! Yung tinanong niya! Sagutin mo, tapos na eh! Tapos na! Sino yung sa moderator? Tapos talaga sinagot na niya eh. Siya nagsumagot sa tanong niya. Oh, tahimik! Oh, stop quiet! Okay, lalagay na yung baterya! Ay naman magdibati. Muriel tayo!
lang. Ladies and gentlemen, a truce for a moment. Silencio. The court is now in session. Silence is hereby enjoined. Sige po. Okay. natin. Sandali lang. Dahil hindi po tayo magkaroon ng katahimikan, bagamat marami pa akong katanungan, binibigay ko na lahat ng katanungan ko. Hanggang dito na lang. Dapat itanong mo.